Bata pa lamang ay mayaman na ang pamilya ni Ronan. Negosyante ang kanyang ama. Ang nanay naman niya ay nagmamay-ari ng maraming lupain sa probinsya nila. Wala naman sanang problema sa buhay ni Ronan, kundi lang masama ang ugali ng mga magulang niya. Isang babae ang namasukan sa kanila bilang kasambahay. Minaltrato ito ng kanyang ama at ina. Pinagsamantalahan ng Don. Sinasaktan ng Don niya. Wala silang kalam-alam na ang kasambahay pala na si Raquel ay anak ng dating masamang albularyo. May kaalaman ng dalaga sa ilang gawain ng ama nito. Nang hindi na nito kinaya ang pang-aalipusta sa kanya, gumawa ito ng isang paraan para malagay sa alanganin ang buong lugar. Nangyanggaw ito ng tao. At nang maging aswang ito, lahat ng makakagat nito ay magiging aswang din. Nang sumabog ang gulo sa lugar, dito na nagkandal leche-leche ang kanilang mga buhay. Mas lalo pang magiging mahirap ang buhay nila kapag nakaharap na nila ang dating kapartner ng Don sa business na niloko niya, si Don Anton, isa sa mga naging aswang at pinakamalakas. Ano kaya ang magiging kapalaran ng pamilya ni Ronan sa pagdami ng mga aswang? Makaligtas pa kaya sila? O wala na silang magagawa sa karma na dumating sa kanilang pamilya? Ang mga katanungan ay mabibigyan ng kasagutan sa pagpapatuloy ng mga kwento ni Kabanong. Sabay-sabay natin tong subaybayan. Napuno na naman ng sigaw ng Don ang buong mansyon noong gabing yon. Sa halip na matutulog na sana ang binatang si Ronan, lumabas pa siya ng kanyang silid para alamin kung ano na naman ang nangyayari. Pagdating niya sa malawak nilang dining area, kaharap ni Don Amario ang binatang si Elias. Nakayuko ito at merong kanin sa muka at ulo. Nasa lapag ang plato na nabasag, habang si Don Amario naman, gigil na gigil habang hawak ang kwelyo ng binata. Mabilis na lumapit si Ronan. Kaibigan niya kasi si Elias. Hindi niya kakayaning makita na pati ang kaibigan niya ay ginaganon ng kanyang ama. Inawat niya ang ama. Pumagitna siya at saka mahinahon na nagsalita. Papa, ano na naman ba ito? Kaibigan ko si Elias. Huwag niyo naman siyang ganituhin. Wala akong pakialam kung kaibigan mo siya o hindi. Ang gusto ko, masunod ng maayos sa mga pinag-uutos ko. Tignan mo dinala, lambanog. Kailan pa ako uminom ng ganitong nakakadiring inumin? Ang sabi ko, pumunta siya kay Don Anton at kunin ang alak na gusto ko. Elias, bakit naman kasi lambanog ang inuwi mo? Kasi sabi ni Don Anton, masarap din daw ito. At saka yung alak daw, wala nang extra. Lahat na nang doon sa bodega nila, bilang na bilang at ibebenta na kinabukasan. Sabi niya, masarap din daw naman ang lambanog. Kaya yan ang pinadala. Tanga! Hindi mo ba naisip na magagalit ako kapag ibang dinala mo sa pag-uwi? Anong pakialam ko sa sarap niyan? Hindi nga yan ang gusto ko. Paano kung gusto kitang sapakin sa muka kasi masarap masapak kaysa mamatay? Papayag ka ba? Papa, kumalma ka. Baka mamaya may makarinig sa inyo. Makasira pa sa imahin ninyo. Nakakalimutan niyo na bang sa susunod na linggo magsisimula ka ng pumasok sa politika? Sa sinabing ito ni Ronan ay saka lamang kumalma ang Don. Tumahimik na talaga ang matandang lalaki basta imahin na niya ang pinag-uusapan. Ikaw, Elias, tinanggap kita rito kasi ang sabi mo, kailangan mo ng pera para sa mga kapatid mong nag-aaral sa Maynila. Kaya umayos ka, ha? Ayusin mo ang takbo ng utak mo. Kasi hindi habang buhay, kaya kong tiisin ang katangahan mo. Pasalamat ka, ha, kaibigan mo ang anak ko. Kasi kung hindi, baka matagal ka ng patay. Hindi lingid sa kaalaman ni Ronan ang mga krimen na ginagawa ng kanyang ama. Marami na itong pinapatay na tao. Karamihan mga lulong sa droga, mga taong nakakaaway niya sa negosyo, at ang iba naman ay ang mga taong may nalalaman sa mga iligal niyang gawain.
pati na rin mga nakikitaan niya ng pagiging hadlang sa pagkampanya niya sa politika. Nitong nakaraang buwan lang, isang konsehal ang pinatay ng Don dahil yon ang makakalaban sa eleksyon. May tuturing na halang ang kaluluwa ni Don Amario at walang magawa ang binatang si Ronan doon. Maging siya rin kasi ay hindi naman kayang palagan ang kanyang ama. Alisin mo na sa harap ko yan. Baka masap ako pa yan. Dinala na lamang ni Ronan ang kanyang kaibigan sa sala. Inalis niya ang mga kanin na nagpunta sa buhok at mukha ng kaibigan. Ikaw naman kasi, alam mo namang ugali ni Papa. Sinabi ko naman sa iyo, di ba, nung una pa lang. Kaya dapat, hindi ka pumayag na lambanog ang dalhin mo pa uwi. Buti na lang dumating ako. Sinaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang naman ako. Mali ko rin naman kung bakit nangyari to eh. Sa susunod, hindi na talaga ako gagawa ng sariling desisyon. Kung anong utos niya, yun ang susundin ko. Ay, nako. O sige na, maligo ka na. Matutulog na rin ako. Maaga pa ako bukas eh. Ay, siya nga pala. Pwede ka ba bukas? Marami kasi akong tatabasin na damo sa kabilang parte ng asyenda. Bakit? Bukas kasi, meron akong pupuntahan. Susunduin ko kasi yung bagong kasambahay namin na isa. Alam mo naman, di ba? Napalayas na yung si Aling Medina. Nagnakaw kasi. Buti nga, pinagbigyan na lang nila papa at mama. Okay, sige. Pwede naman ako bukas eh. Ano bang oras? Pagtapos sa mga gawain ko. Siguro, mahapon o gabi na. Taga saan naman ba yung bagong kasambahay? Taga rito lang din sa probinsya natin. Pero kasi, hindi niya raw alam kung papaano pumunta rito. Isa pa, wala siyang perang pamasahe. O basta, bukas ha. O sige na, tutulog na ako. Umakyat na rin si Ronan sa kanyang silid. Paghiga niya sa kama, kinuha niya ang comics na pinabili lang niya sa bayan. Ang comics na yun ay tungkol sa mga aswang. Nagkaroon kasi siya ng interes sa mga ganoong nilalang mula nang managinip siya tungkol sa mga yon. Bago niya binuksan ng comics, naalala na naman niya ang mga nangyari sa panaginip niya. Nakita niya roon na malalagay daw di umano sa peligro ang buong lugar nila. Kasama na roon ay ang kanilang asyenda. Dahil panaginip lang naman yon, para sa kanya ay hindi naman yon totoo. Katwiran niya nga, laging kabaliktaran ang pangyayari sa mga panaginip. Ganoon pa man, napukaw ng panaginip na yon ang kanyang atensyon. Dahilan para maging interesado na siyang magbasa ng mga may kinalaman sa aswang. Siya lang ang nakakaalam sa ginagawa niya. Dahil sa oras na malaman ito ng kanyang ama, siguradong malilintikan siya. Ayaw na ayaw kasi ni Don Amario na magbabasa ng kung ano-ano ang binata. Mas gusto ng Don na basahin ito ang mga librong may kinalaman sa pagnenegosyo. Natulog na lamang ang binata sa pagbabasa. Paggising niya ay nakahanda na siya agad para lakarin ang pakikipag-usap sa mga kliyente. Ganito lang lagi ang sistema ng buhay niya. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Wala na siyang oras para sa sarili niya. Hindi na nga rin niya magawang magsaya o mag-relax man lang. Magagalit kasi ang kanyang ama kapag nakita siyang walang ginagawa. Makalipas sa maghapon, natapos na rin ni Ronan ang lahat ng kanyang gawain. Kasama na niya ngayon ang binatang si Elias. Pre, hindi naman sa nakikialam ako ah. Di ba marami kayong tauhan? Bakit hindi na lang silang sumundo kaysa ikaw? Dapat nga nagpapahinga ka na ngayon eh. Ewan ko ba? Ayaw ni Papa na ipagamit ang mga tao niya para lang magsundo sa isang kasambahay. Para sa kanya kasi, hindi worth it na pagsayangan ng oras na sunduin ang mga gaya ni Raquel. Ano? Raquel? Oo, Raquel. Yun ang pangalan ng bago at kukumpleto sa mga kasambahay. Well, ayon sa address na meron ako dito, mukhang malayo-layo yung tirahan ng Raquel. Hindi nga talaga kakayanin kung siya lang ang babiyahe mag-isa.
Ang bait mong boss, no? Sana lahat gaya mo. Pasensya ka na kay Papa ha. Kung ako lang naman ang tatanungin, hindi kita ilalagay na alam kong madalas mo siyang makakaharap eh. Pero si Mama kasi ang nag-assign sa iyo eh. Wala naman sa akin yun. Ayos lang sa akin. Huwag mo akong intindihin, no? Masasanay rin naman ako. O basta, kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin ha. Tumango na lamang si Elias. Matapos ang usapan ay namayani ang sandaling katahimikan. Napansin kasi nilang dalawa na parang liblib na ang kanilang dinaraanan. Wala na silang nakakasalubong na ibang sasakyan. Kahit na si Ronan na laging umaalis, hindi pamilyar sa daan na yon. Ganito ba talaga kalayo yung bahay nung Raquel? Paano siya nakapag-apply sa inyo? E di sa pamamagitan ng sulat, ako nakatanggap nung nakaraan. Kaya ako pa rin ang mag-aasikaso. Kung sa bagay, wala namang mga technology sa lugar nila siguro. Oo, kaya nga tayo ang pupunta eh. Papatusin na rin natin to. Kasi, ang hirap naman talaga makahanap ng kasambahay ngayon eh. Kahit pumunta ako sa bayan, kapag nalaman nilang sa mansyon maninilbihan, naku, umaayaw sila. Siguro, yung mga nakalis na kasambahay, na ikukwento sa iba kung gaano kahirap manilbihan sa mga magulang mo. Oo nga, kaya nga eh. Buti na lang, hindi ka nagmana sa kanila, no? Ang sabi nga nila, kapag ang dalawang negative pinagsama, positive ang kalalabasan. Sino ba nagsabi niyan? Basta, halos kalahating oras pa ang dumaan, ay narating na rin nila ang isang barangay. Walang supply ng kuryente roon. Tanging malaking gasera lamang sa tapat ng mga pinto ng kabahayan ang nagsisilbing liwanag. Meron silang nilapitan na matandang babae. Nagtanong sila tungkol kay Raquel, pero sa halip na sumagot sa kanila, parang nababahala ang mukha ng matanda at nagmamadaling naglakad. Akala nila, natakot lang sa kanila ang matanda dahil ang tatangkad nila. Kaya naman, hindi na lang nila yun pinansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Inisa-isa nilang suriin ang mga bahay na nadadaanan. May mga numero naman yon at base sa address na nakalagay sa papel, numero 13 ang bahay ng dalaga. Pambira. Hindi pala in order yung mga numero dito. Hindi mo alam kung ano ang simula at saan eh. Hayaan mo na, trip nila yan eh. Tumbukin na lang natin tong daan. Nakakaramdam sila ng pagkailang sa kung paano sila tingnan ng mga tao. Pero hindi na lamang nila pinansin ang mga yon. Si Raquel ang pinunta nila kaya wala silang pakialam sa iba. Tumigil na sila sa isang bahay na merong numero 13. May maliit na bakod sa harapan kaya hindi sila makalapit. Magandang gabi po. Nandiyan po ba si Miss Raquel, pinagbuhatan? Uulitin pa sana ni Ronan ang kanyang pagtawag, pero bumukas agad ang bintana. Bumungad sa kanila ang magandang dalaga. Nagtataka nga silang dalawa kung bakit kasambahay ang gusto nitong pasukin. Samantalang pangmodelo naman ang itsura nito. Mas lalo pa silang namangha nang lumabas na ng bahay si Raquel. Maganda kasi ang pangangatawan nito. Nakasuot kasi ito ng simpleng sando at maikling short. Magandang gabi. Sino po kayo? Ako si Ronan. Ito naman si Elias, ang kaibigan ko. Anak ako ni Don Amario at Doña Tanya. Di po ba nagpadala kayo ng sulat sa amin kasi gusto niyong mamasukang kasambahay? Nandito po kami para sunduin ka. Ay, naku, nakakaya. Kayo na pala yan. Hindi ko man lang naihanda ang mga gamit ko. Akala ko kasi hindi ako natanggap eh. Ayos lang. Sige na, mag-impake ka na lang muna. Maghihintay na lang kami rito. Pasok po kayo rito sa bakuran ko. Maupo na lang muna kayo. Pasensya na po ulit ha. Tumango na lamang si Ronan at naupo na sila sa gilid. Habang naghihintay,
Hindi maiwasang mamangha ni Elias. Hindi kasi nito inakala na merong magandang babae sa ganung uri ng lugar. Pre, mukhang jackpot ka rito sa kasampay na ito, ha? Pinagsasabi mong jackpot. Kung makapagsalita to, parang may gagawin ako masama dun sa babae ah. Baliw. Hindi. Ang ibig kong sabihin na jackpot, may makikita ka na ring maganda sa mansyon. Eh kung yung dinadaldal mo dyan, binalikan mo yung sasakyan sa bungad para bantayan, di natuwa pa ako. Ito naman, ipapabantay mo din pala sa akin yung sasakyan eh. Sinama mo pa ako dito. Dito na lang ako. Napailing na lamang si Ronan. Sa kanilang paghihintay sa dalaga, patingin-tingin sila sa paligid. Nagmamasid at nakikiramdam. Para kay Ronan, nakakabagot ang manirahan sa ganong klase ng lugar. Para kasing hindi makakilala ang mga tao. Parang laging takot sa tao at higit sa lahat, napakatahimik ng lugar. Parang mga hindi marunong makihalubilo ang mga ito. Mga ilang sandali lang ay lumabas na rin ng bahay ang dalagang si Raquel. Bitbit na nito ang malaking bag. Agad namang kinuha yun ni Elias. Pasensya na talaga kung hindi ako nakapaganda. Ayos lang. O paano, babiyahin na tayo? Ayos ka na ba? Oo, ayos na ako. Pasensya na talaga ha. Lumabas na sila sa bakuran ng babae. Habang tinatahak nila ang daan, ay nagsasarado ng bintana ang mga kabahayan. Ang mga tao rin sa labas ay nagpapasukan na sa kani-kanilang mga bahay. Pagtataka ang idinulot noon para kay Ronan. Hindi niya kasi alam kung hindi lang talaga sanay ang mga tao o sadyang may kakaiba silang dahilan. Nang makarating na sila ng sasakyan, hindi na rin napigilan ni Ronan ng sarili na magtanong sa dalaga. Kanina pa kasi siya binabagabag ng mga nasa isipan niya. Raquel, matanong ko lang yung mga tao ba rito sa inyo hindi sanay na may dayo? Ah, tungkol sa mga kalugar ko, opo, hindi sila sanay. Dati kasi nagkaroon ng isang pangyayari kaya lahat dito sa amin parang nagkaroon ng trauma. Anong nangyari? May dayo, tapos ng gulo sa amin. May mga baril sila kaya walang nagawa ang mga tao. Katanggap-tanggap naman pala yung dahilan nila. Kahit naman siguro sino matotroma. Pasalamat na lang tayo at hindi nila tayo sinaktan. Raquel, aware ka naman siguro sa papasukan mong trabaho, di ba? Opo, sa katunayan, ito na yung pangalawang beses na mamamasukan ako bilang kasambahay. Ano nangyari dun sa una? Napalayas po ako eh. Kasi nagkagusto po sa akin yung amo kong lalaki. Tapos nagselos yung amo ko pong babae. Kahit naman sino, makakagusto sa iyo eh. Kahit siguro aswang, mahuhumaling kasi ang ganda mo. Aswang? Hindi. Biro lang yun. Speaking of aswang, ma-open ko na rin para habang nasa biyahe tayo, may pinag-uusapan tayo. Naniniwala ka ba sa aswang, Raquel? Sandaling napaisip ang dalaga. Nakailang beses bang tumingin si Ronan sa salamin para makita lang ang dalaga sa likuran. Maya-maya pa ay sumagot na rin ang dalaga sa tila nababahalang tinig. Naniniwala po ako sa aswang dahil minsan na rin silang naging parte ng buhay namin. Binagalan ni Ronan ang pagpapatakbo ng sasakyan sa sinabing yun ng dalaga. Naintriga siya rito. Kaya naman, hindi na niya maiwasan pang pahabain ang usapan na yun. Teka, anong ibig mong sabihin na naging parte na sila ng buhay nyo? Kamag-anak nyo sila? Hindi po. Teka. Hulaan ko. Kainuman sila ng papa mo, no? Naging kalaban sila ng papa ko. Ha? Ano ba ang papa mo? Isang albularyo. Namatay ang papa ko dahil sa mga aswang. Nako, pasensya ka na. Naalala mo pa tuloy yung bagay na yan. Alam mo, naniniwala naman ako na pwedeng maging totoo ang mga aswang pero hindi pa kasi ako nakakakita.
Hindi niyo po nanaisin kapag naranasan yung makaharap ang mga mababangis na nilalang na yon. Oops, tama na. Medyo nakakatakot na ang pinag-uusapan nyo. Baka mamaya mabangga tayo kasi natakot na si Ronan. Mabuti pa, ibay na lang natin ang usapan. At teka, ganito. Ako magtatanong, may boyfriend ka na ba? Uy, Elias, kapal ng mukha mo magtanong. Tanong lang naman Wala akong kasintahan. Walang nagtatangka. Walang nagkakamali. Ano? Sa ganda mong yan, wala? Sus, maniwala. Wala talaga. Pero meron na niligaw sa akin noon. Ang kaso, bigla na lang niya akong iniwan sa hindi ko malaman na dahilan. Ayos lang yan. May mga tao talagang pinagtagpo ng kapalaran pero hindi naman pala silang itinadana. Di ba? Nagtawanan na lamang sila nung mga sandaling yon. Namayani ang katahimikan sa mga sumunod na sandali. Maya-maya lang, nakarating na rin sila sa hasyenda. Pagdating nila ng mansyon ay hindi nila naabutan ng Don. Tanging si Doña Tanya lang ang naroroon. Mama, eto na si Raquel, ang papalit sa napalayas nating kasambahay. Are you sure na kasambahay ang papasukan mo? Opo, kasambay lang naman po kasi ang kaya kong trabaho. Okay, magsimula ka na agad bukas. Naku, maraming salamat po. Please lang, ayaw ko ng tatanga-tanga. Do your job properly and you will be good in staying here. Naglakad na rin ang matandang babae. Agad naman bumulong si Elias kay Ronan. Pre, mukhang good mood ang mama mo Baka nanalo na naman sa kasino. O di bale. Raquel, sumama ka sa akin. Ihatid kita sa maid's quarter. Pinakilala ni Ronan si Raquel sa iba pa nilang kasambahay. Masaya naman itong tinanggap ng mga yun. Matapos yun ay iniwan na rin nila ang dalaga doon. Magkasamang tumambay muna si Ronan at Elias sa Tagong Garden sa asyenda. Hindi kasi sila pwedeng makita ni Don Amario na sobrang close sa isa't isa. Malilintikan pati si Ronan. Ayaw na ayaw kasi ng Don na nakikipagkaibigan si Ronan sa mabababang uri ng tao. Ano tingin mo kay Raquel? Maganda siya. Ang ibig kong sabihin kung okay ba siya, kung mapagkakatiwalaan ba. Ha? Mukha naman siyang okay, no? Pero syempre, pre, kausapin mo pa rin siya. Interviewin. Ganon. Para malaman mo kung ano ba talaga ang pinagmulan niya. Sige ka. Baka mamaya, aswang yan. Tumigil ka nga. Ang layo naman niya sa mukha ng aswang, no? Kita mo naman kung gaano kaganda, di ba? Kutis anghel. Oo. Nagsisimula ka ng agawin sa akin si Raquel, ha? Baka nakakalimutan mo. Bawal kang magmahal ng mas mababang uri sa'yo. Napakamot na lamang sa ulo si Ronan nang maalala ang patakaran ng kanyang ama. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa siyang nakikitang babae para sa kanya. Lahat kasi ng nirereto sa kanyang babae, masasama ang ugali. Lahat naman na nakikita niyang mabubuti, hindi naman niya kalibel ang antas ng pamumuhay. Kinabukasan, agad na kinausap ni Don Amario ang babaeng si Raquel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ronan ang kanyang ama na tila natutuwa sa isang kasambahay. Alam niya na agad ang dahilan kung bakit. Batid niyang ang kagandahan ni Raquel ang natatanging dahilan. Kilala niya ang kanyang ama. Marami itong babae. Ang iba pa nga ay dinadala ng matanda sa mansyon. Wala itong pakialam kung naroon si Doña Tanya. Wala rin naman kasing magagawa ang Doña. Si Don Amario ang nasusunod sa lahat. Kahit pa mali na ang ginagawa nito, hindi siya maaaring kontrahin. Kaya ang ina ni Ronan, tikom na lamang ang bibig. Nasanay na lang din ito sa pagiging immoral ng Don. Huwag ka mag-alala, iha. Tatasan ko ang sahod mo sa unang buwan mo dito. Basta,
Gagawin mo lang lahat ng pinagagawa ko sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Ah, opo, gagawin ko po. O siya, sige. Makakalabas ka na. Ronan, ihatid mo na siya sa labas. Nakita pa ni Ronan ang pasimpleng hawak ng kanyang ama sa puwet ng kasambahay. Napansin din niya na tila kabadong mukha ng dalaga. Raquel, pasensya ka na kay Papa ha. Pasensya saan po? Alam mo na yun. Ah, Siya nga pala. Tulungan mo na lang sila Aling Maring sa kusina ngayong araw ha. May darating kasing bisita mamaya si Papa. Sige po. Naging abala si Rona nung araw na yon. Hindi na niya napansin pa kung ano ang ginagawa ng dalagang si Raquel. Marami din kasi siyang inasikaso sa negosyo nila. Gabi na nang makabalik siya ng mansyon. Hindi pa man nakakapasok ng mansyon ng binata, tinawag na siya ng kanyang kaibigan na si Elias. Tumigil sandali si Elias sa pagtatabas ng damo sa gilid at saka sinenyasan siya. Uy, pasenyas-senyas ka na ng ganyan ha. Kapag may nakakita sa'yo, yari ka talaga. Ay, pasensya na. May sasabihin lang kasi akong malaga sa'yo eh. Hoy, ano ba yun? Bilisan mo, nasa loob na si Papa. Kanina kasi, nakita ko si Raquel. Umiiyak. Galing sa opisina ng papa mo. Tingin ko, may ginawang kabulustago na naman yung tatay mo eh. Ay nako, tumigil ka nga. Pinag-iisipan mo ng masama. Pre, alam naman nating dalawa kung anong ugali ni Don Amario. At mas lalong kilala mo ang papa mo. Tingin mo, anong nangyari nung lumabas mula ron si Raquel? Tapos, sira pa ang isang botonis ng damit ha? Hindi na nakapagsalita pa ang binatang si Ronan. Batid niya naman kasing may pinupunto ang kanyang kaibigan. Kaya naman, naisip na rin niya na baka may ginawang hindi maganda ang kanyang ama sa bago nilang kasambahay. Natigil lang ang kanilang usapan nang marinig na nila sa loob na nagsasagutan na ang dalawang matanda. Agad na pumasok si Ronan para pumagitna. Papa, Don Anton, ano ba nangyayari? Bakit kayo nagtataasan ng boses? Hindi ba't kayo naman ang magpartner? Eto kasing papa mo. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nagbibigay lang naman ako ng opinyon tungkol sa negosyo namin. Hindi niya pinakikinggan. Akala niya tama lahat ng ginagawa niya. Tingnan mo ang nangyari. Bumaba ang sales natin. Dahil sa kanya. Tapos, pati yung problema sa lambanog nung nakaraan isasali niya pa ngayon. Kung ayaw mong sumunod sa mga sinasabi ko, edi magkaalasa na tayo. Hindi kita kailangan, Anton. Kaya kong palaguin ang negosyo ko ng ako lang. Masyado ka lang pabigat sa akin eh. Aba, talaga? Abay, bala ka na sa buhay mo. Sana maging successful ka sa buhay mo. Lumayas ka rito bago pa kita mabaril. Alis talaga ako rito. Padabog na tumayo ang matandang si Anton. Minura pa nga ito ni Don Amario. Gigil na gigil ang ama ni Ronan. Binasag pa nito ang flower vase sa lamesa. Ronan, kontakin mo nga si Rigor. Bakit, Papa? Anong gagawin niyo? Wala ka ng pakialam. Kontakin mo. Sabihin mo, pumunta siya rito ngayon din. Pero Buwisit ka! Ayaw mo? Susawiin mo na rin ako? tumayo si Don Amario at hinawakan ng kwelyo ng binata. Hindi na ito nakapagpigil pa. Pinagsasasapak nito ang sariling anak. Maraming suntok ang tinamo ng binata pero hindi niya yun nilabanan. Hinayaan niya lamang yon na maglabas ng galit. Buti na lamang ay dumating si Doña Tanya. Inawat nito ang asawa. Agad naman din kumala sa matandang lalaki. Ano ba nangyayari? Bakit mo sinasaktan ang anak natin? Napakawalang kwenta kasi ng taong yan. Sinusuway pa ako ngayon. Hoy, kung ganyan ka, baka pati ikaw ipalibing ko ng buhay. Bantayan mo nga sinasabi mo. Anak natin yung kausap mo. Pasensya na pa. Pero
Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko para... Huwag ka na magsalita! Lalo lang ako naiirita kapag naririnig ko ang boses mo. Kung ayaw mong kontakin, ako ang gagawa. Visit yung Anton na yan. Tumungo ang Don sa kanyang silid. Nagtagal ito ng halos 2 oras sa opisina nito. Maya-maya, bigla na lang nitong pinatawag ang dalagang si Raquel. Nakita yun ni Ronan. Sinubukan niyang pigilan ng dalaga pero wala itong balak suwayin ng Don. Wag kang tumuloy. Pero sir, kapag hindi ako tumuloy, mapapahamak ka, sir. Ikaw ang sisisihin niya at ikaw ang pagbubuntungan niya. Alam mo naman kung anong mangyayari sa'yo kapag pumasok ka sa opisina niya ngayon, di ba? Ayos lang sa akin, sir. Masasanay rin ako. Ano? Nabubuang ka na ba? Hindi mo deserve to. Halika, kunin mo na lahat ng gamit mo. Hoy! Ano ginagawa mo, Ronan? Talaga bang sinusuway mo ako? Papa, wag ho si Raquel. Mabuting babae ito. Wala siyang ginagawang pagbabay-ari ko na ang babaeng yan. Mula nang pumasok siya rito sa mansyon na ito. Kaya manahimik ka. At baka ikaw pagbuntunan ko ng galit. Sumenyas ang Don sa mga tauhan nito. Agad-agad din namang lumapit ang mga yon. Dalhin niyo ang babaeng yan sa sasakyan. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Akala ko ba sa opisina niyo lang? Manahimik ka. Wala kang karapatang magtanong. Sa pilitang dinala ng mga tauhan ni Don Amario ang babae. Walang nagawa si Ronan kundi ang mapahilamos na lamang sa kanyang muka. Tumingin pa ng masama ang kanyang ama at nagbanta. Kung patuloy mo kong kokontrahin, baka mapatay na kita kahit na anak pa kita. Napalunok na lamang si Ronan sa sinabi ng kanyang ama. Nanatili lang siyang nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan si Raquel na hila-hila ng mga lalaki. Sinubukan niya namang sundan ng babae, pero pinigilan lang siya ng mga bantay sa labas. Sa mga sandaling yon, nagsimula na mag-alala si Ronan para kay Raquel. Naalala na naman niya kasi ang ginawa ng kanyang ama sa isang babaeng bayaran noon. Dinala ng Don ang babae sa isang bahay na kung saan maraming lalaki ang naroon na takam sa katawan ng isang babae. Yun ang bagay na pinag-aalala ng binata. Kailangan natin masundan si Raquel. Tulungan mo ko. Paano naman kita tutulungan? Ikaw nga hindi makalabas eh. Ako pa kaya? Buisit. Bakit? Ano ba nangyari kay Raquel? Baka pilaan siya ng mga kaibigan ni Papa. Ginagawa ni Papa yun kapag may deal siya ng mga kanegosyo niya eh. Gagi! Napakaayop naman ng papa mo. Walang nagawa ang binatang si Ronan ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang nangyari. Makalipas lang ang ilang oras, nakita nilang nakabalik na si Raquel. Agad niya yung nilapitan at dinala sa gilid. Tulala ang babae. Kitang-kita sa katawan nito ang ilang pasa. Parang wala na rin ito sa sarili. Raquel, anong ginawa nila sa'yo? Magsabi ka. Marami. Marami sila. Isa-isa sila. Pero sa uli, ang papa mo, mga demonyo, mga dyablo. Pinagsaluan nila ang pagka-inosente ko. Mga dyablo sila! Tumulo ang luha ng babae pero nanatili itong tahimik. Marang naglakad patungo sa loob ng mansyon. Nanlambot na lamang si Ronan ng mga sandaling yon. Hindi niya matanggap na pati ang inosenteng babae na si Raquel ay pinagsamantalahan ng kanyang ama. Galit na galit si Ronan, pero masaklap ay wala naman siyang magawa. Iniisip niya rin kasi ang kapakanan niya at ng kanyang ina. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa kama. Tulala rin si Ronan na nakatingin sa kisame. Hindi siya pinatulog ng mga pangyayari. Kinabukasan, dakong 8:00 na siya lumabas ng silid. Agad niyang hinanap si Raquel sa mansyon, pero hindi na niya yon makita pa. Ang sabi ng ibang maid ay hindi raw yon pumasok sa quarter nila.
Noong mga sandaling yon, nag-alala na naman si Ronan para sa dalaga. Agad niyang hinanap si Elias. Isinama niya ito para hanapin si Raquel. Pero sa kasamaang palad, wala silang nakita. Hapon na sila nang nakabalik ng mansyon. Bagsak ang kanilang balikat dahil sa pagkadismaya. Pero nang pumasok na sila ng mansyon, nagtaka sila dahil nakita nilang nasa loob na ng mansyon ng dalaga. Napapangiti pa ito nang tumingin sa kanila na parabang walang nangyari. "Oh, saan ka ba galing? Maghapon kaming naganap sa'yo." Sa pastulan ng mga kambing, nagpalamig lang ako habang ginagawa ko itong inumin na ito. Pinakita ng dalaga ang isang bote na may laman na kulay berdeng likido. Nagtaka naman ang binata kung anong klaseng inumin ang hawak nito. Para saan ba yan? Para sa mga kasama ko, ipapainom ko sa kanila. Gawa ito sa dalandan. Nakakapagpaganda ng kutis. Epektibo ito. Ito ang gamit ko, kaya lang makinis na ang balat ko eh. Wala naman akong problema sa inumin na yan. Ang inaalala ko, ikaw. Bakit parang okay ka na? Parang wala lang ang nangyari para sa'yo. Kailangan ko pong makalimot kagad. Kailangan ko pong mabuhay. Kailangan ko pong magtiis. Kaya kung ano man ang nangyari, kailangan ko pa rin magpatuloy. Pero Sige na po, ibibigay ko na po ito sa mga kasamahan ko. ngumiti ng malapad ang babaeng si Raquel. Napanganga na lamang si Ronan dahil doon. Hindi niya maintindihan kung papaanong nagagawa ng babae na maging ganoon kapositibo. Kahit na alam naman niyang niyurakan ng kanyang ama ang dangal ng dalaga. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi pa rin umuuwi ang kanyang mga magulang. Sa pagkakaalam niya, dumiretso na sa isang mahalagang meeting ang dalawa. Magagabi na nang lumabas na siya sa kanyang silid. Napatingin siya sa kusina. Nakita niya ang mga kasambahay doon na tulala. Naintriga siya dahil parang mga sabog na tao ang mga yon. Lumapit siya ng kaunti at sumilip. Ayos lang ba kayo? Bakit kayo tulala?" Nakita ni Rona na naglalaway ang mga yon. Namumula ang mga mata. At basang-basa ng pawis. Kinabahan si Ronan. Nung una, inakala niya na baka nagkaroon ng matinding sakit ang mga kasambahay. Pero maya-maya lang, nagulat na lang siya nang biglang umangil ang mga yon. Ano bang nangyayari sa inyo?" Napalingon siya sa likuran ng maramdamang nakatayo roon si Raquel. Nakangiti ito. Parang sobrang saya nitong makita na nagkakaganon ng mga kasambahay. Raquel, anong nangyari sa kanila? Bakit sila nagkakaganyan? Pinainom ko rin sila ng yanggao juice. Yanggao juice? Ano yun? Isang inumin na naglalaman ng galit, puot at sumpa. Isang inumin na kapag ininom ng isang pangkaraniwang tao, O, anong mangyayari? magiging aswang sila. Ha? Teka, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tingnan mo sila. Makikita mo sa kanila ang mga sagot. Pero, bakit mo ginawa yun? Simple lang, Ronan. Paghihigante. Ito ang tanging solusyon para mawala na sa mundong ito ang mga taong sukdulan ng kasamaan. Teka, gusto mong gantihan si Papa? Ang mga aswang na yan ang magsisilbing dilubyo ng lugar na ito. Lahat kayo ay mamamatay. Pero, alam mong tinutulungan kita. Pero matagal ka na nagbubulag-bulagan. Ibig sabihin, wala kang ginawa at hinayaan mo lang na maging hayop ang ama mo. Kaya ngayon, sama-sama kayong danasin ng tunay na impyerno. Yung mga aswang na yan, ang bangungot ng buhay ninyo. Sa oras na makagat kayo ng mga yan, dalawa lang ang hahantungan ninyo. Mamamatay kayo o magiging katulad nila kayo. Teka, sino ka ba talaga? Ako ang anak ng isang albularyong biyasa sa itim na Salamangka. Nagkamali ng kinalaban ng papa mo.
Naglakad na lamang palabas ang babaeng si Raquel habang tumatawa ng malakas. Pagtingin ni Ronan sa labas, maging ang mga bantay pala roon ay napainom ng dalaga. Sa mga pagkakataong ito, naniniwala na si Ronan na totoo nga talaga ang mga aswang. Nasa harapan na kasi niya ang malaking patunay. Natataranta niyang hinanap si Elias. Sa laki ng mansyon, hindi niya agad yun nakita. Nasaan na kaya siya? Nakakainis naman. Nilibot niya ang buong mansyon. Meron pa namang mga normal na tao pero ang mga kasambahay at gwardya, siguradong mga aswang na. Naghihintay na lamang ng tamang oras sa mga yon para makapagpalit na rin ng anyo. Saan ka ba nang galing, ha? Alam mo na ba ang nangyayari? Si Raquel, nangyanggaw. Alam ko na. Anak pala siya ng albularyo. May alam siya sa ganung bagay. Kaya, kailangan nating umalis dito. Kapag nakagat tayo ng mga aswang na yon, pwede tayong mamatay o kaya maging aswang din. Ha? Parang ano? Parang zombie ba to? Oo, parang ganun na nga. Pero kakaiba itong aswang. Alam mo naman na mas mabangis pa sila sa mga zombie na napapanood natin. Ano gagawin natin ngayon? Aswang na ba ang lahat? Halika, may alam akong daan patungo sa paradahan ng sasakyan. Tumungo sila sa likuran ng mansyon. Meron silang sinuotan na butas doon. Tumago sila sa maraming halamanan na parang parte na rin ng gubat. Kaunting lakad pa lang sila, narinig na nila ang malalakas na angil ng mga aswang sa mansyon. Dahil doon, nagtindigan ang kanilang mga balahibo. Kinalibutan sila ng malala. Hindi nila inakala na sa isang iglap lang, mababalot ng kababalaghan ng mansyon. Tingin ko, kinain na nila lahat ng nasa mansyon. Wala na tayong magagawa. Iligtas na lang natin ang mga sarili natin. Nakakabigla naman si Raquel. Iba pala talaga ang nagagawa ng galit, no? Kahit ako nawindang din sa kanya nung gawin niyang aswang ang mga pangkaraniwang tao. Nagtatago sa likod ng kagandahan niya ang pagiging kampo niya ng kadiliman. Pero pre, hindi naman siya magkakaganon kung hindi siya ginawa ng masama ng papa mo eh. Oo, alam ko naman yun. Pero kung idamay niya ang mga kasambahay, pati na rin ang mga gwardya, mali na rin yun. Kailangan natin pigilan ang pagdami nila. Dahil kung hindi, nako, malaking problema to. Huminga ng malalim si Ronan. Kahit siya, sumasakit na rin ang ulo niya kung ano ang pwede nilang magawa. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Malaki ang asyenda kaya kampante sila na walang aswang ang makakakita sa kanila. Ayun na, bilisan mo! Teka, sandali! Tingnan mo oh! Buwisit! Nakita nila ang isang lalaki na nakatuntong sa ibabaw ng sasakyan. Nakadapa ito at palingon-lingon sa gilid. Nako, aswang na rin yata yun. Kailangan natin makalapit doon. May susi ka ba ng mga sasakyan na yan? Yung kulay pula, sasakyan ko yun. Dali dun! Doon tayo dumaan sa gilid! Gaya ng itinuro ni Elias, gumilid lang sila para hindi sila makita ng aswang na nasa ibabaw ng sasakyan. Doble ang kanilang pag-iingat, wag lamang silang maramdaman ng nilalang na yon. Makalipas lang ng ilang minuto, nakarating na rin sila sa paradahan ng mga sasakyan. Abot kamay na nila ang pulang sasakyan. Gumapang sila palapit doon. Pero laking gulat nila nang biglang nasa harapan na nila ang lalaking aswang. Dahil sa poste ng ilaw, nakita nila ang mukha ng nilalang. Matatalas ang ngipin nito. Mahaba rin ang kuko. At ang mga mata nito ay pulang-pula. Ha? Nako! Biglang lumundag kay Elias ang lalaking aswang. Pilit nitong inaabot ng kagat ang kanyang leeg. Buti na lamang ay nakadampot ng bato si Ronan. Pinalo niya sa ulo ang aswang. Dahil doon, nahila na niya si Elias patayo.
Ang aswang naman ay sandaling nakaramdam ng pagkahilo. Papasok na sana si Ronan sa loob nang biglang mahawakan siya ng lalaking aswang sa paa. Akmang kakagatin na siya nito, pero binato ni Elias ng sapatos sa mukha ang aswang. Nang mabitiwan ng aswang si Ronan, wala itong sinayang na pagkakataon. Pinaandar na kagad niya ang sasakyan. Naiwan naman nila ang aswang na yon. Pero pagdating nila sa gate ng asyenda, napatigil sila nang makitang may nakaharang na 4 na gwardya. Grabe! Ganun kabilis na naging aswang ang mga ito rito? Sabi mo, di ba kapag kinagat sila, nagiging aswang na sila? Yun ang sinabi ni Raquel. Pero Elias, humanda ka. Huwag mong sabihin, babanggain mo ang mga yan. Biglang pinarurot ni Rona ng sasakyan. Sasagasaan niya ang 4 na aswang, pero naggulat sila nang lumundag lang yon ng mataas. 2 sa mga yon ay nakakapit sa bubungan nila. Binasag ang salamin sa bandang likuran. Elias, sapakin mo! Ha? Sapakin? Nako, baka makagat ako niyan, no? Kapag hindi mo sinapak yan, makakapasok yan dito. Baka nga maging aswang din ako. Marunong ka bang magmaneho? Ako dyan. Hindi ako marunong magmaneho. Ay nako, bisit ka talaga oh. Nagpreno na lamang ng malakas si Ronan. Tumilapo ng 2 aswang sa harapan. Nang makabuelo ay sinagasaan niya rin yon. Pero bumangon lang ulit ang aswang. At sa pagkakataong yon, hindi na nakahabol ang mga aswang dahil sa panghihina nila. Buhay pa rin sila, kahit na sinagasaan. Pambira naman, oh. Hindi pa natin alam kung anong mabisang pangontra sa kanila. Sa ngayon, kailangan na muna natin iligtas ang sarili natin. Nakahinga na rin sila ng maluwag na makalayo na rin sila sa asyenda. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang nasa isip lang nila ay makalayo at ang makaiwas sa panganib na dala ng mga aswang. Nang may madaanan silang isang barangay, tumigil sila sa gilid. Albularyo. Kailangan natin makahanap ng albularyo. Base sa comics na binabasa ko, albularyo lang talaga makakatalo sa mga aswang. Bakit? May superpowers ba mga albularyo? Hindi ko alam. Pero may mga tinatawag silang anting-anting. Baka matulungan nila tayo. Dito sa barangay na ito, tingnan natin kung may albularyo. Tiningnan na muna nila ang paligid bago sila bumaba. Nang makita nilang wala namang aswang, kampante silang lumabas ng sasakyan. Pagpasok nila sa lugar na yon, nagtanong agad sila sa isang matandang lalaki na nakita nila sa gilid. Magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Magtatanong lang po kami. Meron po ba kayong kilala na albularyo? Tumigil ang matandang lalaki sa ginagawa nito at tumingin ng seryoso sa kanila. Hindi ito nagsasalita, pero itinuro lang ng matanda ang direksyon. Matapos magpasalamat, diretso lang silang naglakad. Ilang minuto lang ay nakarating na rin sila sa tapat ng isang bakuran. May nakita silang binata at batang lalaki doon. Nasa harapan ng salangan at parang may inilalaga sila. Napatingin sa kanila ang binata at batang lalaki. Tumigil yon at lumapit sa kanila. Sino kayo? At anong kailangan nyo? Ako si Ronan. Ito naman si Elias. Nandito kami para humingi sana ng tulong. May albularyo ba na nakatira dito? O anong kailangan mo sa albularyo? Okay lang ba na sagutin mo muna yung unang tanong bago ka magtanong? Kayo ang may kailangan. Kayo ang mag-adjust. Anong kailangan nyo sa albularyo? Ganito kasi no, may kasambahay kaming bago. Tapos, itong kasambahay namin, nagawan siya ng masama ng tatay ko. Tapos, nagiganti siya. Meron siyang pinainom na kulay green na tubig eh. Sabi niya, yanggaw juice daw ang tawag doon. Pinainom niya yung mga kapwa niya kasambahay, pati na rin yung mga gwardiya namin. Tapos, nagulat na lang kami. Naglalaway na yung mga yun. Sabi ng kasambahay namin,
Naging aswang na raw ang mga yun. Ang kinatatakot ko lang ay ang sinabi niya. Kung sino raw ang makagat ng aswang, pwedeng mamatay, pero pwede rin maging aswang din. Sa sinabing yun ni Ronan, nakita niya ang pagbabago ng reaksyon ng lalaking kaharap niya. Binuksan nito ang kahoy na gate at sinenyasan silang pumasok. Sumunod naman sila at naupo sa gilid ng salangan. Sinasabi niyong isang yanggaw ang nangyari at ang makakagat ng biktima magiging panibagong aswang? Pwede ko bang malaman kung sino o ano ang pangalan ng taong gumawa nun? Siya si Raquel. Sinundo namin siya sa isang liblib na lugar na kahit supply ng kuryente wala. Ang sabi niya sa amin, anak daw siya ng isang itim na albularyo na biyasa sa paggamit ng itim na mahika. Kaya siguro may alam din siya. Nagkatinginan ng binata at ang batang lalaki. Para bang nag-uusap ang dalawa, gamit lang ang kanilang tinginan. Nasan ba yung albularyo? Kaming dalawa ang hinahanap niyo. Ako si Odong at itong pinsan ko naman ay si Sebastian. Kayo yung albularyo? Sigurado ba kayo? O bakit? Iniisip mo ba na ang mga albularyo ay lagi matatanda? Ha? Oo. Parang gano'n na nga. Kami ang kinikilalang albularyo sa lugar na ito. Kaya kami ang makakatulong sa inyo. Eto, sure na bata lang to? Ano bang mahalaga sa inyo? Ang edad namin o ang aswang na nag-aasik ng lagim sa inyo? Teka, pasensya ka na sa kasama ko kasi makulit lang talaga yan. Pero matutulungan niyo ba kami sa problema namin? Nag-aalala kasi ako na baka yung mga aswang na naroon ay lumabas na ng asyenda. Tapos, bigla na lang silang magasik ng lagim sa ibang lugar. Padami sila ng padami kung ganun nga ang mangyayari. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakarinig na may aswang na kayang gawing aswang ang isang tao gamit lang ang kagat niya. Pero, nandyan na yan. Tungkulin din namin na lumaban sa mga aswang. Matutulungan po namin kayo. Dalhin nyo kami sa asyenda na sinasabi ninyo. Hindi ba parang delikado? Baka mamaya ang dami ng aswang doon. Kailangan namin makaharap ang mga aswang na yun para malaman namin kung anong uri sila. O siya, sige. Sasamahan namin kayo pabalik. Pero ito lang ang masasabi ko Hindi ko sigurado kung anong may tutulong namin kapag naglaban-laban na kayo. Baka manood lang kami. Kumuha si Sebastian ng 2 itak at inabot yun kay Ronan at Ilyas. Nagtataka naman nilang tinanggap yun. Teka, ano to? Ngayon lang po ba kayo nakakita ng itak? Magiging sandata nyo yan laban sa mga aswang. Hindi pwedeng wala kayong gawin. Kapag tumunganga lang kayo ron, baka mauna pa kayo mamatay. Ihanda lang namin ang mga gamit namin Kapag nalaman naming isang malaking kalokohan tong sinasabi nyo, dito na kayo mamamatay. O pwede rin namang sa sasakyan na dala ninyo. Hindi na nagsalita pa si Ronan. Hinintay na lamang nila ang magpinsa na maihanda ang mga gamit na kailangan nila. Maya-maya lang ay lumabas na rin ang mga yon. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan. Kahit na anong mangyari, huwag niyong hayaan na masugatan kayo. Dalang dugo nyo ay sobrang bango para sa mga aswang. Kapag nasugatan kayo, maamoy nila yun at mahihirapan kayo makapagtago. Tumango na lamang si Ronan ng mga sandaling yon at pinaandar na rin ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, ay hindi pa rin nawawala ang kaba sa kalooban ni Ronan. Sa kabilang banda, sinisisi niya ang kanyang ama sa lahat ng mga nangyayari. Kung hindi lang sana masama ang ugali nito, kung sana'y mabuti itong tao, hindi na sana sisiglab ang kaguluhan na yon. Napaigpit na lamang ng hawak sa manubela ang lalaki. Hindi niya rin masisisi si Raquel sa ginawa nito. Pero aminado siyang magbabago ang buhay niya sa pangyayaring yon. Makalipas ang ilang minuto, malapit na rin sila sa asyenda. Kahit na wala pa sila roon,
Nararamdaman na ng magpinsang albularyo ang presensya ng mga aswang. Itigil mo muna ang sasakyan sa gilid. Ha? Bakit? May aswang sa paligid. Sinunod ni Ronan ang sinasabi ni Odong. Kabado niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid at lumabas ang magpinsan. Naiwan silang dalawa ni Elias sa loob. Ang tapang naman itong dalawang to. At yung isa, bata pa. Ay nako, Mukhang sanina-sanina sila sa ganito eh. ibig sabihin, matagal na talagang totoo mga aswang-aswang na yan. Napatingin sila ulit sa magpinsan nang makita na nilang nakikipaglaban na ang dalawa sa 4 na aswang. Gusto sana nilang tumulong, pero namangha sila nang makitang napabagsak agad ni Odong at Sebastian ang mga nilalang na yon. Lumabas na rin si Ronan at Elias dala ang itak. Lumapit sila sa mga bangkay ng aswang. Lahat ng yon ay may tumatagas na dugo sa ulo. Para mas madaling mamatay ang mga aswang, sa ulo niyo tamaan. Ang galing niyo makipaglaban. Dati niyo na bang ginagawa ito? Kagaya ng sinasabi ko kanina, tungkulin namin ang pumaslang ng mga aswang. Mga pangkaraniwang aswang pa lang ito. Hindi natin alam kung may mas malakas pa dito, wala na. Kaya wag muna tayong magpakampante. Tingin ko, hindi na natin kakailanganin ng sasakyan. Lalakarin na lang natin, total, sabi niyo, malapit na. Ha? Bakit? Hindi ba pwedeng nakasakay tayo? Kapag nakasakay tayo, mapupukaw agad natin ang atensyon nila. Oo pre, tama nga naman siya. Maging handa kayo sa lahat ng oras ha. Hindi namin kayo mababantayan palagi. Gamitin nyo mga hawak nyo para protektahan ng sarili nyo. Hindi yan palamuti lang ha. Sinimulan na rin nila ang paglalakad. Habang nasa kalsada, hindi mapakali ang mata ni Ronan. Bawat madilim na parting madadaanan nila, nagiging tamang hinala siya na baka bigla na lamang may lumabas na aswang doon. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin naman namin sa inyo kapag may mga aswang na sa paligid. Pambihira naman, no? Pwede naman palang ganun, hindi mo pa sinabi kaagad. Hindi ka naman nagtatanong eh. Sandali, nandyan na sila. Mabilis silang gumilid para makapagtago. Ayon sa batang si Sebastian, marami-raming aswang ang nararamdaman niyang paparating. Kaya naman, kinailangan na muna nilang magtago para malaman kung kakayanin ba nila na harapin ang mga yon. Kuya Udong, kaya ba? Puro pangkaraniwan lang naman ang mga yan eh. Tara, kaya yan. Palag na. Naunang lumabas sa pinagtataguan nila si Odong. Hindi na sana susunod si Elias pero hinila ito ni Ronan. Magkakadikit silang 4. Magkakatalikuran. Nang makita sila ng aswang, parang mga alimangong gumagapang yon patungo sa kanila. Lumundag ang ilan sa mga yon. Pero mabuti na lang ay mahusay talaga si Odong at Sebastian. Nagawang patumbahin agad na magpinsan ng 4 na aswang. Habang ang magkaibigang Ronan at Elias ay wala pa ring naiambag. Walang mangyayari sa buhay ninyo kung palagi lang kayong naduduwag. Isipin nyo na lang na kapag pati kami ay naging aswang, siguradong tapos na ang buhay ninyo kung nakanganga lang kayo. Oo na, tatapangan na namin. Naninibago lang kami sa mga nangyayari. Kanina lang kasi tulog ako. Paggising ko ganito na. Wala na tayong panahon para magreklamo. May 4 pa oh. Nakita nilang tila hindi na lumalapit sa kanila ang 4 na aswang na natitira. Tatakas pa sana mga yon pero hinabol yun na magpinsan. Naiwan sa kalsada si Ronan at Elias. Hindi sila umalis doon. Sa kahihintay nilang makabalik ang dalawa, naabutan sila ng 2 aswang. Pamilya kay Ronan ng 2 aswang na yon. Isa roon ay ang kanilang gwardya at ang isa naman ay ang nag-aalaga ng mga kambing nila. Mang Andoy, Mang Nolan, nakikilala niyo naman po ako, di ba?
Ako ito, si Ronan. Kasama ko si Elias. Huwag niyo kaming kakagatin, ha? Nakikilala ko kayo pero hindi ko kayang pigilan ng gutom. Biglang umatake ang dalawang matanda. Nataranta ang magkaibigan at hindi nila alam ang kanilang gagawin. Takbo lang sila ng takbo. Habang ang dalawang aswang naman ay sige lang sa paggapang. Sa kasamaang palad, bigla pang nadapa si Elias. Hindi yung kayang iwan ni Ronan kaya agad niya itong binalikan. Pero naabutan na sila ng aswang. Munti ka na siyang makalmot, pero mabuti na lang ay nakailag siya. Noong mga sandaling yon, sinubukan na ni Ronan na alisin ang takot sa kalooban niya. Naisipan niyang kailangan na niyang maging matapang dahil kung hindi, siguradong mas mauuna pa silang mawala sa mundo kaysa sa mga aswang. Tinaga ni Ronan ng isang matanda nang subukan nitong gumapang. Tinamaan niya yon sa liig. Sumubsob yon sa semento. Habang ang isang aswang naman ay gigil na lumapit sa kanila. Tumayo ka na dyan! Pambira ka naman, oh! Biglang tumalo ng isang aswang. Pumaibabaw to kay Ronan. Buti na lang ay naglakas loob na rin si Elias noong mga sandaling yon. Tinaganan niya sa ulo ang aswang. At dahil dito, agad itong nalagutan ng hininga. Humihinga pa ang isang aswang sa gilid habang nakahawak ito sa gilid na may tagas ng dugo. Nilapitan yun ni Ronan. Oo, anong gagawin mo? Tatapusin na ang buhay nitong aswang na ito. Pero si Mang Andoy yan eh. Hindi na si Mang Andoy yan. Isa na siyang nilalang na magiging salot sa lipunan. Kaya kailangan na niyang mawala. Mang Andoy, pasensya ka na pero kailangan namin itong gawin. Pumikit na lamang si Elias nang tagain ni Ronan sa ulo ang matandang aswang. Bumuntong hininga na lamang din si Ronan. Kahit kasi kinaya niyang gawin yon sa matanda, hindi may kakailan na masakit din sa kalooban niya ang ginawa niya. Madalas niya kasing nakakausap si Mang Andoy noon, pero wala na siyang magagawa. Kaysa sila ang mapaslang na matanda, ililigtas na nila ang kanilang sarili. Ang pangyayaring yun ay nag-iwan ng isang nakakalungkot na kaisipan sa kanilang dalawa. Bigla na lamang pumasok sa isipan ni Ronan na kung sakaling ang kanyang mga magulang ang makalaban nila, ano ang gagawin niya sa mga oras na yon? Ano? Handa ka bang gawin yan sa mga taong minamahal mo? Sakaling maging aswang din sila? Kung ano makakabuti sa lahat hindi yun ang gagawin natin. Paano kapag ako nakagat at naging aswang? Papatayin mo ba ako? Nako, tigilan mo na nga yung kakatanong ng ganyan. Baka mamaya mangyari pa yan, sige ka. Bumalik sila sa kanilang pinanggalingan at naabutan nilang naroon na si Odong at si Sebastian. Walang kagalos-galos ang dalawa. Tila ba hindi nahirapan ng magpinsan sa mga kinakalaban nila. Nakakapagsalita ang mga aswang. May emosyon. Nakakaintindi sila. Pero dahil sa labis na kagutuman na nararamdaman nila, doon sila parang mababaliw. Mas lamang ang utak ng isang aswang kaysa sa utak ng isang tao. Kaya mahihirapan tayo nito. Maaring matalino ang ibang aswang na makakalaban natin. Kaya kailangan natin mag-triple ng ingat. Wala po ba kayong kagat? Ha? Wala naman. Kayo? Wala rin po. Hindi nga sila nakadampi sa amin eh. Itong kasunduan natin ha. Sa oras na isa sa atin ang makagat ng mga aswang, wala nang paliwanagan pa. Papaslangin kagad natin yon. Nga? Sigurado ka ba? Paano kung yung batang yan ang naging aswang? Di papaslangin ko rin siya. Wala pa kaming alam na lunas sa mga nangyayari ngayon. Kaya ang pagpaslang lang ang pinakamalapit na lunas para malabanan natin ito. Kakaibang problema to. Ngayon lang din namin ito naranasan. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ng lalaking si Odong. Nang magsimula na rin itong maglakad, ay sumunod na rin sila. Sa kanilang pagpapatuloy, mas lalong tumataas ang level ng kanilang kaba. Hanggang sa tuluyan na nga nilang natanaw ang malaking gate ng asyenda.
Nakabukas na yun at meron ding isang sasakyan na nakabukas sa mga pintuan. Lalong kinabahan si Rona nang makilala niya na sasakyan yun ng kanyang ina at ama. Sa gilid ng sasakyan, nakita niya ang mga tauhan nila. Nakahandusay at wala ng buhay. Sandali lang. Huwag tayong lalapit. Baka maging aswang ang mga yan. Hindi, patay na talaga sila. Ang mga biktima na kinain ng laman loob ng mga aswang, mamamatay kagad. Pero kung makakagat lang sila, yun ang maaaring maging aswang. Kinakabahan ako para sa mga magulang ko. Baka mamaya, nasa panganib na sila. Hayaan mo na sila. Masasama naman ang ugali nila eh. Tol, mga magulang ko pa rin sila. Baliw ka ba? Mga magulang na wala namang pakialam sa anak. At ang iniisip lang ang makapagpayaman. Masasama pa ang mga ugali. Bantay ang mga sinasabi mo, pre. Grabe ka naman. Oo, tumigil na nga kayong dalawa. Sa ginagawa nyo, mas lalo tayong maririnig ng mga aswang eh. Buti sana kung kayo lang ang kakainin. Mamaya na lang kayo magsuntukan kapag nakalis na tayo rito. O paano? Papasok na tayo sa mansyon. Baka may natitira pang tao dun eh. Kailangan din nating ubusin ang mga aswang dito para hindi na makapagparami pa. Nagmamadali silang makapasok sa loob. Dumaan sila sa mga nakaparadang sasakyan sa gilid. Malayo-layo pa bago sila tuluyang makarating sa mansyon. Kaya naman, dahan-dahan lang ang kanilang pagkilos. Natatanong niyo ba yung paliko na yan? Diyan tayo papasok. Ang kaso, hindi natin alam kung may mga nakaabang dyan. Ano bang nararamdaman nyo? Nahihirapan na akong maramdaman kung may aswang o wala. Ibang uri kasi sila kahit na pangkaraniwan lang sila. Ako muna lalapit. Sakaling may mga aswang doon, babalik ako rito. Kaya dito muna kayo. Naglakas loob na lamang si Odong, habang si Larona naman ay nakatago lang sa halamanan. Nakita nilang sumenyas na si Odong para makalapit sila. Pero paglabas nila ng pinagtataguan nila, bigla nilang nakasalubong ang mga kasambahay na naging aswang na rin. Pambira! Si Aling Maring, si Pepang, si Jonah, si Luming, at iba pa! Papatayin ba natin ang mga yan? Malamang, aswang na yung mga yan eh. Hindi po. Hindi natin sila lalabanan. Mauna kayong dalawa. Sumunod kayo kay Kuya Udong. Sige na, sundin niyo na lang po ko. O ayan, nasigawan ka patuloy ng bata. Hinila na ni Rona ng binatang si Elias at saka dali-dali silang umalis. Naiwan si Sebastian na tinarap ang mga kasambahay na aswang. Nang haatake na sana ang mga yon, may kung anong bagay ang inilabas ng batang si Sebastian. Sumabog yon sa harapan ng mga aswang. Lumika ito ng makapal na usok, dahilan para pansamantalang hindi makakita ang mga aswang. Dahil doon, ay nakasunod na rin si Sebastian sa kanila. Muli silang gumilid ng matano na nila ang mansyon. Hanep, ang galing mo talaga ha. Kaya nyo rin pong gawin yun. Basta gagamit lang kayo ng kaunting utak. Sus, yabang. Oh, huwag kayo maingay. Sandali silang nagmasid doon. Wala silang nakikitang aswang sa labas. Pero nababahala sila na baka nasa loob ang mga yon. Bukod kasi sa mga kasambahay, marami-rami pa rin ang mga tauhan doon. Naroon ang mga gwardya, mga hardinero at ilang pang tauhan ni Don Amario. Sandali, may naisip akong paraan para mapalabas sa mga aswang na nasa loob kung meron man. Bakit pa kasi tayo nagpunta rito? Dapat tumakas na lang tayo eh. Kailangan natin paslangin ang mga aswang at kailangan natin malaman kung wala na bang natitirang tao na pwede nating iligtas. Kaya Elias, kung wala kang naiisip na paraan, pwede ba manahimik ka na muna? Di manahimik. Okay, ganito naisip ko. Nakikita niyo yung truck na yon. Babatuin natin ang gilid doon para makalikha tayo ng ingay. Kapag naglabasan ng mga aswang at pinuntahan nila yon, doon naman sa kabila, doon tayo dadaan. Kaunting ingat lang sa pag-akit sa pader ha. Nakikita niyo naman na may mga patusok doon. O sige, magandang ideya sinabi mo. Sensitibo sa ingay yung mga aswang eh.
Kahit na nakakapag-isip pa sila bilang tao, kapag nakakarinig sila ng ingay, iisipin nilang gawa ng tao yun na pwede nilang makain. Kumuha ng bato si Ronan sa gilid. Bumuelo siya at binato niya ang truck. Ang kaso nga lang, hindi naman umabot. Ako na nga, para kang walang kinain eh. Sa totoo lang, wala talaga. Kinuha ni Udong ang bato at saka binato rin ang truck. Umabot naman yon. Ang kaso, sa ibang direksyon naman tumama. Ay sus, may hina. Ako na nga lang. Pagbato ni Elias, tumama na yon sa gilid ng truck. Lumika yun ng malakas na ingay. Maya-maya lang nakita nilang gumagapang na ang mga aswang palabas ng mansyon. Nagulat sila kung ganun yun karami. Parang ganun na ganun ang bilang ng mga tao kapag nagkakaroon ng meeting ang isang politiko. Bakit sila dumami ng ganyan? Baka ang iba dyan, galing sa labas. Pumunta sa mansyon sa pagbabaka sakaling may babalik na tao. Desperado na sila makakain. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sumampa na sila sa pader. Sa kasamaang palad, sumabit pa ang paa ni Elias sa matulis na bakal. Nasugatan siya at agad na tumulo ang dugo. Sa pagkataranta, binuhat agad ni Udong ang binatang si Elias. Naganap sila ng matataguan at nilagyan agad ng benda ang sugat. Pwede nila tayong maamoy sa dugo mo. Sinabi kasing mag-ingat eh. Anong magagawa ko? Sumapit eh. Nagmamadali ka kasi. Oo, huwag na kayo magsalita. Mamamatay tayo agad sa ginagawa niyo eh. Naramdaman na lamang nila na nagsipasukan na ang mga aswang sa paligid ng mansyon. Sa puntong yon, hindi na nila magawang makalabas. Sa oras kasi na makita sila ng mga yon, dudumugi na sila nito. Maaring yun na rin ang maging dahilan ng kanilang pagkamatay. Kuya Udong, ito na yata ang tamang pagkakataon para gamitin ko na ang... Wag! Kailangan mong ihanda yan sa mas malakas na kalaban. Hindi tayo nakakasiguro kung ano pa ang makakalaban natin mamaya. Gagawa natin ang paraan to. Hindi tayo mamamatay. Halos kalahating oras na silang nagtatago sa gilid. Hindi umaalis ang mga aswang sa mansyon. Ang iba pa nga, parang normal na tao lang na palakad-lakad. Merong nagkakape, meron din namang mga nag-uusap na lang. Nilalamok na sila sa kanilang pinagtataguan pero hindi nila magawang lumabas. Kaya naman umisip ulit si Rona ng paraan. Naganap ulit siya ng bato. Sakto naman na meron siyang nakita sa may gilid. Kinuha niya yun at binato sa labas. Pero hindi niya natamaan ng truck dahil masyado na itong malayo. Naubos na ang lahat ng bato na nakuha niya pero bigo pa rin siya. Kaya naman si Udong na ang kikilos para makaalis na sila roon. Magpapakita ko sa kanila. Delikadong iniisip mo. Masyado silang marami. May naisip akong paraan. Kung di kaya, wag ipilit ha. Baka ikamatay mo pa yan, pre. Akong bala. Kaya ko sila. Natigil ang sinasabi ni Udong nang may marinig silang tinig ng isang matandang lalaki. Nang sumilip sila, ay nakita ni Ronan si Don Anton, ang business partner ng kanyang ama. Hanapin niyo si Don Mario, pati na rin ang kanyang anak at asawa. Kapag nakita niyo siya, ibigay niyo sila sa akin ng buhay. Lalong-lalo na si Don Mario. Pagbabayarin ko lang siya sa ginawa niyang pagpaslang sa asawa ko. Galit na galit si Don Anton. Sa nakikita nila, ay isa na rin itong aswang. At dahil mayaman si Don Anton, mukhang ito rin ang tumatayong leader ng mga biktima ng Yanggaw. Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit mawala ng asawa at anak. Pre, pasensya na kanina. Nadala lang ako ng emosyon eh. Pero tingnan mo ang ginawa ng papa mo. Kawawa naman ang asawa ni Don Anton. Ang bait-bait nun eh. Kaya nga eh. Tuloy, galit na galit si Don Anton. Dahil sa galit niya, baka pinili na lang din niyang maging aswang. Hindi ko na magagawa ang pinaplano ko. Oh, bakit? Ano bang balak natin? Dito na lang tayo? Makikita nila tayo dito.
Meron ako naisip na paraan, pero hindi ko alam kung magiging epektibo ito. Ano bang inisip mo? Kailangan dalawa sa atin ang lumabas dito at magpanggap na aswang. Ha? Paano naman natin magagawa yun? Mga biktima lang naman sila ng yanggaw at ang kagat ng aswang. Hindi sila mga natural na aswang, kaya mahina ang pangamoy nila para tukuyin kung aswang ang kaharap nila o hindi. Malakas lang ang pangamoy nila sa dugo. Ako at si Kuya Udong ang magpapanggap na aswang. Kayong dalawa, papasok kayo sa loob ng mansyon. Malakas ang pakiramdam ko na meron pang buhay sa loob eh. Kailangan nyo silang hanapin. Kami na ang bahalang kumausap sa kanila para mapabagal ang paghahanap nila. Sige, sangayon ako sa naisip mong ideya, Sebastian. Hawakan nyo na muna itong mga gamit namin. Yung sandata namin, iwan nyo na lang dito para madali namin makuha kapag nabulilyaso. Teka, sigurado ka bang ayos lang kayo sa ganyan? Nag-aalala ako sa inyo eh. Wala naman po tayong pagpipilian eh. Kailangan mapula mga mata natin. Walang problema. Kusutin lang natin ng 5 minuto mga mata natin, pupula na yan eh. Tapos, umarte na lang tayong naglalaway. Makinig kayong dalawa ha. Gagawa kami ng eksena ni Kuya Udong tapos kayo, didiretso kayo ron. Naintindihan nyo ba? Okay, boss. Sige, mag-iingat kayo ah. Hinintay na muna ni Ronan at Elias na mamula ang mga mata ng dalawa. Nang lumabas na ang magpinsan, nagkunwaring nag-aaway ang dalawa dahil sa isang pagkain. Napukaw nila ang atensyon ng mga aswang sa harapan. Nandun si Don Anton kaya napatingin din sa kanila. Habang si Ronan at Elias naman ay nagsimula na ring umalis. Dahil sa eksenang ginawa ng magpinsan, walang nakapansin sa kanilang dalawa. Nakapasok sila sa back door ng mansyon. Tumingin-tingin muna sila sa loob kung merong tao. Nakita nila sa sahigang ilang tauhan ni Don Amario na nakahandusay. Nakabuka pa ang mga tiyan. Mga taong hindi na naging aswang dahil mas piniling maging hapunan ng mga nilalang. Pre, ano bang gagawin natin dito? Bakit pa tayo nandito? Malakas ang loob kong narito pa si Mama. Nakita mo naman yung sasakyan sa labas, di ba? Pambiraan naman oh. Bakit ba kasi ang bait-bait mo? Binabaliwala ka na nga lang lagi eh. Tapos, ang sama ng ugali ng papa mo. Pero ganyan ka pa rin sa kanila. Ang bait mo. Pre, mabait sa akin si Mama. Wala lang talaga siyang oras sa akin. Kahit siya na lang iligtas natin. Tulungan mo naman ako. Ay nako. Basta si Doña Tanya lang ha. Kapag kasama ang papa mo, bahala ka na dyan. Matapos ang sandaling pag-uusap, umakyat na rin sila sa ikalawang palapag. Agad nilang tinungo ang silid ng mag-asawang Don at Donya. Pero pagbukas nila ng pinto, ay wala naman silang inabutan. Oh, wala. Tara na. Sandali, alam ko na kung nasan sila. Ay, pambihiraan naman oh. Tara na, sumunod ka sa akin. Sigurado ko naroon sila. Eh baka makita tayo ng mga aswang eh. Kulit mo talaga oh. Nauna nang naglakad si Ronan hanggang sa marating na nila ang isang silid na may mga nakadisplay na mga instrumento. Lumapit ang lalaki sa harapan ng isang malaking pader. Itong sikretong lugar ng mansyon. Malalaman mo na rin. May pinindot si Ronan sa pader. Mga ilang sandali lang, unti-unting bumakat ang hugis ng isang pinto. Namangha si Elias, pero agad na rin silang pumasok doon. Kung nandito naman pala sila, eh di sana hindi na lang natin sila kinuha. Iligtas naman pala sila rito eh oh. Paano ang pagkain nila? Mamamatay sila rito sa gutom. Hanep, concerned ka pa dyan sa tatay mong siraulo ah. Pwede ba manahimik ka na lang? Sumunod ka na lang sa akin? Ang ingay mo eh. Tumigil sila na marating na nila ang malaking pinto. Huminga ng malalim si Ronan. Dinikit niya ang kanyang tenga sa pintuan. Narinig niyang may nag-uusap sa loob. Walang duda, ang kanyang mga magulang ang naroon. Mama, Papa, buksan niyo ang pinto. Si Ronan to. Mama! Malalakas na katok ang ginawa niya. Ilang sandali lang, bumukas na rin ang pintuan.
Nakita niya ang Don at Donya na halata ang pagiging kabado. Niyakap siya agad ng kanyang ina, habang si Don Amario naman ay nakaupo lang sa gilid at salubong ang kilay. Ano ba nangyari? Bakit bigla na lang nagkaroon ng halimaw sa mansyon? Yung mga kasambahay, hindi naman sila mga halimaw noon Pero bakit bigla na lang silang naging ganon? Pati na rin ang mga tauhan natin, pati ang mga gwardya. Diyos ko, ano bang nangyayari sa mundo? Mama, kagagawa nito ni Raquel lahat. Si Raquel, ang bagong kasambahay? Oo, ma. Gumaganti siya sa ginawa ni Papa sa kanya. Pinagsamantalahan niya si Raquel. Hindi pa siya nakontento. Dinala niya sa mga kasoso niya sa negosyo at pinilahan nila. Abat siraulo ka pala eh. Ang lakas mong gumawa ng kwento ha? Hindi ako gumagawa ng kwento, ma. Alam mo na kayang-kayang gawin ni Papa yon dahil nagawa na niya dati. Isa pa, sinabi sa akin ni Raquel bago mangyari ang lahat ng ito. Inabuso mo siya, kaya niya to ginawa. Niyanggaw niya ang mga kasambahay, pati na rin ang mga gwardya. At ngayon, dumadami na ang mga aswang. Dahil kung sino man ang makagat ng aswang, ay magiging aswang na rin. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kasamaan at kahayupan mo. Abat tarantado ka. Napakawalang modo mo. Bastos! Bakit hindi ka makatugon sa mga sinasabi ko? Kasi totoo. Totoong inabuso mo si Raquel. Pati na rin ang asawa ni Don Anton. Pinatay mo. Napakawalang puso mong tao ka. O hindi na tamang tawagin ka pang tao. Dahil isa kang demonyo. Abat, gusto mo talagang... Tama na, Amario. Tama naman ang anak natin Mula noon hanggang ngayon, masama na talaga ang ugali mo. Hindi ko inakala na mas lalala ka pa. Wala ka nang pakialam sa nararamdaman ko. Wala ka ring pagpapahalaga sa anak natin. Tingnan mo ang ginawa mong gulo. Hindi to kayang ayusin ng yaman mo, Papa. Si Don Anton, aswang na rin. Nasa harapan ng mansyon at hinihintay ka lang niyang lumabas. Alam mo ba mangyayari kapag nahuli niya tayo? Kaming dalawa ni Mama ang papatay niya para maramdaman mo kung paano mawala ng pamilya. Hindi na nakapagsalita ang matandang lalaki. Tila sinampal na ito ng mga narinig mula sa kanyang anak. Hindi niya inakala na magagawa na siya nitong pagsalitaan at sigawan. Mama, sumama kayo sa akin. Aalis tayo. Ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Ngayong nagkaroon ng ganitong problema, iiwan mo ka. Iiwanan mo ang taong nagpalakit, nagpaaral sa'yo. Wala ka pa rin, tumigil ka na! Hindi ko utang na loob ang pagpapalaki at pagpapaaral mo sa akin. Dahil una sa lahat, obligasyon mo yon bilang magulang. At hindi ko naman pinili maging magulang ka Hinawakan na ni Ronan ng kanyang ina. Aktong lalapit pa si Don Amario pero humarang si Elias. Tinutok nito ang hawak na itak, kaya napatigil ang Don. At bakit ka nakikisali? Hindi ka parte ng pamilya, no? Matagal na akong visit sa'yo Don Amario, magpakabait ka sa akin ngayon Kasi kapag inipis ang utak ko, dito pa lang, baka bumulagta ka na. Aba, pinagbabantaan mo ba ako? O ano naman kung oo? Tara na, Elias. Hayaan mo na siya dyan. Bahala ka na sa buhay mo, Amario. Ang tagal kong nagtiis sa ugali mo. Ngayon, pipiliin ko naman ang anak natin. Iligtas ka sana ng pera mo! Mga walang iya kayo! Mamatay sana kayo paglabas ninyo! Umalis na rin silang tatlo. Iniwan nga nila ang Don sa silid na yon. Hindi rin naman yon sumunod sa kanila dahil natakot ding lumabas. Nang makalabas na sila ng sikretong lugar na yon, sinadya ni Elias na iwang bukas ang pinto. Talagang bad trip siya kay Don Amario kaya dinadalangin niya na sana mamatay na yon. Hindi tayo pwedeng dumaan dito sa kabila. Blind spot yan. Hindi natin sigurado kung may nag-aabang dyan o wala. Makakalabas ba tayo kaagad? Baka tapos na yung eksena ng dalawa sa harapan natin. Sa likod pa rin tayo dadaan. Pero aakyatin natin yung pader. Mabilis nilang tinungo ang likuran ng mansyon. Napatingala na lang sila dahil mataas ang pader na kanilang aakyatin. Hindi yung gaya ng pader sa harapan.
Walang ya. Ang taas nito oh. Sakto naman na may lubid sa loob ng bag na pinadala sa kanila ni Udong. Nakaisip agad ng paraan si Ronan. Isushoot ko tong lubid dun sa bakal. Tapos pre, ikaw ang maunang aakyat para maalalayan mo si mama pasunod sa'yo. Oy, sige. Walang problema. Inayos na ni Ronan ang lubid. Sa isang hagis niya lang ay sumapit na ang lubid na bakal. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si Ilyas. Agad itong umakyat. Kumapit ka lang na maigpit, ma. Nandito ako sa baba. Sasaluhin kita kapag nalaglag ka. Paano ka? Huwag niyo po akong intindihin. Kaya kong sumunod sa inyo. Ma, kailangan na natin magmadali, baka makita tayo ng mga aswang dito. Kumapit na si Doña Tanya sa lubid at buti lang din malakas ang pangangatawan ni Elias, kaya kinaya nitong iangat ang Donya. Bilisan mo pre. Habang kaya pa ng muscle ko. Agad na lumapit ang lalaki. Mabilis siyang nakaakyat dahil sa pinagsama nilang puwersa ni Elias. Nang makababa na sila sa pader, sandali na muna silang nagmasid. Madilim na kasi sa daanan nila dahil sa puno-puno at halamanan na yon. Hindi rin nila alam ang daan patungo sa kalsada. Sumunod kayo sa akin, pre. Paalalay naman si mama. Maigpit ang hawak ni Ronan sa itak. Marahan din silang naglalakad. Pero nakakalikha pa rin sila ng kaunting ingay dahil sa mga tuyong dahon na kanilang natatapakan. Pero hindi sila tumigil. Kailangan nilang makaalis doon dahil kung hindi, siguradong matutunto na sila ng mga aswang. Makalipas lang ang halos 5 minuto, natanaw na rin nila ang liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw. Nasa kalsada na sila. Nakita nila ang harapan ng mansyon. Hindi nila matanaw roon ang magpinsang Udong at Sebastian. Yung magpinsan, paano sila? Dito na muna kayo, mama. Lalapit ako ron. Baliw ka ba? Kapag nakita ka ni Don Anton, matik, mababatrip yun sa'yo. Hindi natin malalaman kung ano nangyayari sa kanila kung walang lalapit doon. Ako na lang. Hindi naman ako kilala ni Don Anton eh. Kapag nakita ko kagad yung magpinsan, isasama ko kagad sila pabalik. Mag-iingat ka. Maraming salamat, Doña Tanya. Hindi ko inakala na medyo mabait din pala kayo. Umalis na rin ang lalaking si Elias, habang ang mag-ina naman ay nakatago lang sa madilim na parte ng halamanan. Nang mawala na sa paningin nila si Elias, kinakabahan na ng malala ang binatang si Ronan. Anak, patawad sa mga araw na hindi kita iniintindi. Patawad kung mas pinipili kong ama mo palagi. Ma, ayos na sa akin yun. Ang mahalaga naman sa akin kasama na kita ngayon. Gusto ko nang mabuhay ng maayos. Yung hindi pressure sa ugali ni Papa. At isa pa, deserve mo ang matinong buhay. Hindi yung ganito. Lagi na lang tayong nadadamay sa pagiging masamang tao ni Papa. Maraming salamat kasi kahit na nagkukulang ako, hindi mo pa rin ako kinalimutan. Huwag ka mag-alala, anak. Kapag natapos na ang problemang ito, babawi ako sa lahat. Makasama lang kita, ma. Bawing-bawi ka na. Natigil ang kanilang pag-uusap nang makita nilang paparating na si Elias at ang magpinsang Udong at Sebastian. Nang makalapit na ang mga iyon, ay sinabihan na sila ng mga iyon na tumakbo. Naamoy daw kasi ng mga aswang ang sugat ni Elias. Buti na lang ay nasa loob na ng mansyon ng mga iyon nang mangyari yon. Agad silang nakali sa kanilang kinalalagyan at meron silang pinasukan na bahay. Doon ikinukulong ang mga alagang kambing na malapit ng mga anak. May kambing pa nga sa loob pagpasok nila. Siguraduhin mong nakasarado, Elias. Mahirap na. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Hingal na hingal sila lahat. Naupo na lamang sila sa dayami. Mama, si Udong at Sebastian, magpinsan silang dalawa. Sila ang tumutulong sa amin. Mga albularyo sila. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay baka hindi ko na nakita pa ang anak ko. At kung hindi rin dahil sa akin, Ay, oo nga pala. Maraming salamat rin sa iyo, Elias.
Wala nang ganong aswang sa labas. Lahat sila nagtipon-tipon sa loob ng mansyon. Kaya kailangan na natin makalis ngayon habang hindi pa sila lumalabas. Tara na po. Sandali lang. Nakita niyo namang may kasama tayong matanda eh. Bubuhatin ko ang mama mo. Hindi na, ako na. Hindi. Kailangan mo ang lakas mo. Kabisado mo ang asyenda nyo, kaya ikaw ang mauna. Madam, ayos lang po ba na ipasang kita sa likuran ko? Ayos lang naman. Kung hindi ka naman nahihirapan wala namang problema. Sigurado ka ba, Udong? Oo, kaya ko naman ang mama mo. Malakas pa ako. Wala pa naman akong galos. Tama si Udong, pre. Total, inyo to. Alam mo kung saan mas magandang dumaan. Muli nilang binuksan ang pintuan. Sumilip si Elias sa labas. Nang masiguro nilang walang mga aswang, dali-dali na silang lumabas. Tumungo sila sa gate. Nang makarating na sila roon, agad silang pumasok sa sasakyan ng mga magulang ni Ronan. Buti na lang din ay nadala ni Doña Tanya ang susi. Ang kaso nga lang, nakita nilang flat pala ang gulong ng sasakyan. Hindi rin gumagana ang makina ng subukan nilang paandarin. Nako, ang malas naman oh. Lakarin na lang natin. Balikan natin yung sasakyan natin na iniwan natin sa gilid ng daan. Wala silang sinayang na sandali. Para silang mga natatarantang pusa. Habang tumatakbo sa kalsada, kinakabahan si Ronan noong mga sandaling yon. Kitang-kita kasi sila sa kalsada. At kung sakali mang may makasalubong silang aswang, mahihirapan sila dahil kasama nila si Doña Tanya. Bilis! Bilisan nyo! Natanaw na nila ang sasakyan na iniwan nila. Papalapit na sana sila roon nang biglang lumabas ang babaeng si Raquel mula sa likuran ng sasakyan. Napatigil silang lahat. Humarang ang babae sa harapan ng sasakyan kaya hindi sila makalapit. Raquel? Kumusta ang buhay? Masaya bang maraming aswang nang nakapalibot sa mansyon? Kumusta si Don Amario? Gusto kong malaman kung nasa maayos lang ba siyang kalagayan. Si Papa lang naman ang gusto mong mapahamak, di ba? Bakit lahat kami dinadamay mo? Dahil lahat kayo, hinayaan lang na masanay ang lahat sa sistemang bulok. Kahit na meron naman kayong magagawa, nanatili kayong tikom. Ako na pong bahala sa isang ito. Bakit? Papatayin niyo ako? Makakaya niyo bang patayin ang reyna ng mga aswang? Reyna ng mga aswang? Oo, akong reyna ng mga aswang. Isa na rin akong aswang. Dahil ito lang ang nakikita kong paraan para wala nang makapigil sa mga gusto kong gawin. Kung ganun, ginawa rin pala niyang aswang ang sarili niya para mas maging malakas siya. Mag-iingat kayo, mas malakas ang aswang na punong-puno ng galit. Sandaling namayan ang katahimikan. Umihip ang malakas na hangin at nakatitig lamang sa kanila ang babaeng si Raquel. Mga ilang sandali lang, nagbago na ito ng anyo. Akmang aatake na ito pero biglang gumitna ang batang si Sebastian. Kapangyarihan ng anting-anting, ipagkaloob mo sa akin. Hindi makapaniwala sila Ronan nang makita nilang tila umilaw ng asul ang mata ng bata. Maging ang babaeng si Raquel ay hindi rin yun inaasahan. Isa ka pa ng antingero, bubit ka? Pwes, uunahin kitang paslangin ngayon. Tumalon si Raquel palapit sa bata, pero sa isang iglap lang, natamaan agad ni Sebastian ng dalaga sa dibdib. Dahilan para mapatigil ito sa pagkilos. Napasandal si Raquel sa sasakyan at tila naghahabol na ng hininga. Hindi ka naman natural na aswang kaya nagkamali ka sa inaakala mong malakas ka. Tapusin mo na babaeng yan, bago pa yun makapaggasik ng kasamaan niya. Aamba na sana ang batang si Sebastian, pero biglang dumating ang ibang aswang. Kasama na ng mga yon si Don Anton na siyang tumatayong pinuno. Ikaw pala ang dahilan kung bakit kami naging aswang lahat, babae. Napalingon na sila nang maglakad si Don Anton palapit kay Raquel. Sa mga sandaling ito, maging ang magpinsan ay mababakasan na rin ang kaba sa kanilang muka. Hindi na kasi biro ang bilang ng mga aswang. Parang hindi lang sa mansyon nagmumula ang mga yon.
Nadamay na rin ang ibang kalapit na maliliit na barangay. Sino ka? Sino ako? Ako lang naman ang isa sa mga biktima ng kalokohan mo. At ngayon, ako na ang tumatayong pinuno ng mga aswang. Maraming salamat sa ginawa mo kasi pakiramdam ko, wala nang makakatapat sa akin. Pero galit pa rin ako sa iyo dahil sinira mo ang buhay naming lahat. Nagulat na lamang sila nang biglang hawakan ni Don Anton ang ulo ng dalaga. Walang pakundangan itong binali ang liig ng babae. Nabigla silang lahat sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na gagawin yon ni Don Anton. Matapos ang eksenang yon, sila naman ang pinagtuunan ng matandang lalaki. Nakakakilabot ang itsura nito. Malayong malayo na ito sa Don Anton na nakilala nila. Doña Tanya, Ronan, mabuti naman at nandito kayong dalawa. Hindi na ako mahihirapang hanapin kayo. Si Don Mario na lang ang kulang para sa family reunion niya. Don Anton, huwag mong gawin ito. Hindi ganito ang pagkakakilala namin sa iyo. At anong dapat kong gawin? Hayaan na lang ang ginawa ng asawa mo sa asawa ko? Ano ko, tanga? Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya. Pinatay niya ang asawa ko. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya. Gusto kong maramdaman din niya kung papaano mawalan ng asawa. At para mas masarap, isasabay ko sa iyo ang anak mong yan. Nagmamakawa ko sa iyo, Don Anton. Kung ano man ang problema niyong dalawa ni Mario, pwede bang kayo na lang ang umayos? Manahimik ka! Isa ka ba? Kahit na alam mong mali ang ginagawa ng asawa mo, wala ka man lang ginagawa. Sinubukan ko naman siyang sabihan, pero wala rin naman akong magawa. Siya ang nasusunod sa lahat. At kapag pinilit ko pa siya, ako naman ang masasaktan. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Wala nang tamang dahilan para sa akin. Dahil ngayon, ang tanging tumatakbo sa isipan ko ay makagante. Huwag niyo na pong sayangin ang laway niyo sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi na siya makakaunawa. Mas nangingibabaw na sa utak niya kung paano mag-isip ang isang aswang. Ihandaan niyo na po ang mga sarili ninyo. Elias, pumasok kayo sa sasakyan kapag nagsimula na ang labanan, ha? Mauna na kayong umalis. Haharapin muna namin tong si Don Anton. Pero anak, Ma, wala na tayong ibang magagawa. Ito na lang. Makinig na lang kayo sa akin. Mga ilang sandali lang, nagsimula na rin kumilos sa mga aswang. Agad namang inatake ni Sebastian si Don Anton. Dahil dito, ay napalayo ang matandang lalaki sa sasakyan. Sinamantala na ni Elias ang pagkakataon. Inalalayan na niya si Doña Tanya papasok ng sasakyan. Walang ano-ano, pinandar na agad ni Elias ang kotse. Sinadya niyo lang palang palayuin ako sa sasakyan. Akala niyo ba makakatakas sa matandang yon? Hahabulin din sila ng mga bataan ko. kami po ang hanapin nyo. Kami ang nandito. Nagdikit-dikit silang tatlo. Sa mga sandaling yon, tumaas na naman ang lebel ng kaba ni Ronan. Naluluha siya sa dami ng aswang na nasa paligid. Pero nakita niya kalmado lang ang magpinsan. Kaya naman sinubukan na lang din niyang pagkatiwalaan ng dalawa. Ako na po munang bahala sa marami, Kuya Udong. Kayong dalawa kay Don Anton. Maya-maya pa ay nagsimula na ring umatake ang mga aswang. May kung anong ibinulong ang batang si Sebastian sa hawak nitong anting-anting. Pagwasiwas nito ng itak, malakas na hangin ang nilikha nito. Tumama ang hangin na yun sa mga aswang. At sa isang iglap lang, bumulagta agad ang mga yon. Walang sinayang na pagkakataon si Sebastian. Inatake niya agad ang iba pang aswang. Hindi kasi siya pwedeng magsayang ng oras. Limitado lang ang paggamit ng anting-anting dahil masyado pa siyang bata. Ikinugulat ni Don Anton ang pinakita ng batang si Sebastian. Dahil dito, hindi nito naituon ng atensyon kay Ronan at Odong. Sinumantala naman ng dalawa ang pagkakataon. Agad nilang inatake si Don Anton. Tinamaan nila agad yon sa katawan.
Pero matapos yon, ay agad namang tumalon si Don Anton palayo. Gigil na gigil tong tumingin sa kanila. Mga walang iya kayo! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo! Habang mag-isang nakikipagbakbakan si Sebastian sa ibang aswang, umatake na rin sa kanila ang Don. Nahawakan agad nito si Udong sa lieg. Pero lumapit din si Ronan para tagain ang matandang lalaki. Ang kaso nga lang, nahawakan din siya nito sa kwelyo. Sabay silang binalibag ng Don sa lapag. Nakatayo naman agad si Udong, pero nanatiling nakaiga pa rin si Ronan sa semento. Akmang tatapakan na sana ni Don Anton ang mukha ni Ronan, biglang lumapit ng mabilis si Sebastian. Hinawakan niya sa dibdib ang Don, sinundan niya pa ng isang hiwa sa hita. Akmang itatarak na sana ni Sebastian ang itak, pero nahawakan niyo ni Don Anton. Ha! Ang lakas ng loob mong musmos ka! Sino ka sa inakala mo? Ako lang naman po ang pinakabatang antingero sa probinsyang ito. Winasiwas ulit ni Sebastian ang itak niya at saka dumistansya na muna. Sa puntong yon, kahit kakaunti na lamang ang aswang na naroon, alam nilang hindi pa rin sila maaaring maging kampante. Alam nilang anumang oras ay maaari silang mamatay. Don Anton, itigil mo na ito! May panahon pa para makapagbagong buhay ka! Sira ulo ka ba? Saan ka nakakita ng aswang na naging mabuti? Ito na ang bagong ako! At masaya ako rito! Parang hindi man lang siya tinablan ng mga hiwa mo, Sebastian. Kailangan kong may tarak sa dibdib niya ang itak na ito. Pero hindi ko alam kung paano. Kahit nasugatan na siya, sobrang lakas pa rin ang pakiramdam niya. O ano? Tapos na ba ang meeting nyo? Gusto ko lang matapos to para mapatay ko niyang si Ronan at ang nanay niyang walang kwenta. Para lumabas na rin sa lungga niya si Don Amario. Nakita na lang nilang nangingisay-ngisay si Don Anton. Nagpapalit na ulit ito ng anyo. Humaba ang binti nito. Ganon din ang mga braso. Mas lumaki ang ibang parte ng katawan nito, lalong-lalo na ang mga kamao. Hindi na malaman na magpinsan kung anong klase ng aswang na bayon. Ngayon lang din sila nakakita ng ganon. Ilag! Muntikan na silang tamaan nang gumapang palapit sa kanila ang matandang lalaki. Sa puntong ito ay kinilabutan na rin sila. Kahit ang mga aswang nakasama ni Don Anton ay parang natatakot na rin. Hindi na tumutulong ang mga yon. Sebastian, gaano pa katagal? Hindi ko po alam, pero tingin ko malapit na. Ano bang pinag-uusapan nyo? Napatingin si Ronan sa hawak-hawak ng bata. Ang anting-anting. Nakuha na agad ni Ronan ang ibig sabihin ng magpinsan. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Napagtanto niya kasi na sa oras na mawala na ang bisa ng anting-anting, wala na talaga silang pag-asa pang mabuhay. Makalipas pa ang ilang sandali, tinamaan na ni Don Anton ang binatang si Udong. Tumilapon nito. Meron itong malaking hiwa sa braso. Dahilan para hindi na ito makagamit ng kaliwa. Walang susuko! Kakayanin natin to! Sandali lang po! Lumusob ng mag-isa si Ronan. Buong akala niya kapag ginawa niya yon ay masisindak sa kanya si Don Anton. Pero isang malakas na katangahan ng kanyang ginawa. Tinamaan siya ng kamao ni Don Anton. Sa lakas ng pagkakasuntok sa sikmura niya, nawalan siya ng malay. Sandali lang siyang nakatulog. Wala pa yatang 1 minuto. Pero paggising niya, hawak-hawak na ni Don Anton ang magpinsan. Parehong kapwa sinasakal at parang kaunting oras na lang malalagutan na rin ng hininga ang mga yon. Pero laking gulat na lamang nila nang biglang may dumating ding matandang aswang. Hindi makapaniwala si Rona nang mapagtanto ang aswang na yon ay ang kanyang ama, si Don Amario. Inatake ni Don Amario ang matandang lalaki. Dahil doon ay nabitiwan nito si Udong at Sebastian. Ako ang hinahanap mo, di ba? Ngayon natin pag-usapan ang problema mo sa akin.
Nang makadistansya si Don Anton, bigla namang nilusob ng mga tauhan nito si Don Amario. Pero kinagulat nila ang susunod na nangyari. Nanlalaki ang kanilang mga mata nang pinagpapapaslang lang ni Don Amario ang mga aswang. Hindi malaman ni Ronan kung papaanong naging aswang ang kanyang ama at kung papaanong ganun yun kalakas. Basta't ang alam niya lang ay mas mabangis ang kanyang ama kaysa kay Don Anton. Sa isang iglap lang, walang nagawa ang mga aswang kay Don Amario. Maging si Don Anton na inakala nilang pinakamalakas na, ay binugbog lang ng binugbog ni Don Amario ang matandang aswang. Habang nagkakagulo sila, sinamantala na nila Ronan ang pagkakataon para makatakas. Pero biglang sumigaw si Don Amario. Saan kayo pupunta, Ronan? Sa hindi malamang dahilan, napatigil ang lalaki. Kinikilabutan siya kapag boses na ng kanyang ama ang naririnig niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Pakiramdam niya, napako na siya sa kinatatayuan niya ng dahil sa takot. Iiwan mo na ba ako rito? Halika rito! Bakit hindi mo ko tulungan patayin tong si Don Anton? Halika! Marang umarap si Ronan sa kanyang ama. Nakita niyang lupaypay na si Don Anton. Duguan na ang buong katawan nito habang sakal-sakal si Don Amario. Hala, hindi ka pa malalapit? Gusto mo ba masaktan? Papa, tama na. Itigil mo na to. Anong itigil? Nabubuang ka na ba? Itong si Don Anton ang nagtangka sa buhay natin. Ikaw ang may ginawang masama sa kanya. Hindi siya. Kasalanan mo kung bakit kayo nagkagulong dalawa. Napakawalang utang na loob mo talaga. Gusto mo bang ikaw na lang ang patayin ko? Teka, nasan pala si Tanya? Saan mo dinala ang mama mo? Ibalik mo sa akin ang mama mo! Walang hiya ka! Binali ni Don Amario ang liig ni Don Anton. Unti-unti nang lumalapit ang Don sa binata. Pero bago yung makalapit kay Ronan, gumawa na ng paraan si Sebastian. Mabilis itong tumakbo at saka tinaga ang matanda. Pero sa kasamaang palad ay hindi naman ito tinatablan. At sino ka naman bumbwit ka? Ang lakas naman ang loob mong saktan ako gamit ang laruan mo. Gusto mo rin bang makasali sa mga taong masasaktan? Bumuntong hininga ang batang si Sebastian. Maging ang batang ito ay alam na ring hindi na siya uubra. Hindi na kasi nito nararamdaman ang bisa ng anting-anting. Bagay na mas kinabahala niya. Samantala, humarap naman si Ronan kay Sebastian. Hindi nito hahayaang saktan ng matanda si Sebastian. Ako ang saktan mo! Wala siyang kinalaman dito! Walang kinalaman pinagsasasabi mo. Walag ka ba? Hindi mo ba nakitang tinaga niya ako? Kahit na kailan talaga ang tanga-tanga mong tao ka. Wala ka nang kwentang negosyante. Wala ka pang kwentang anak. Pero mas wala kang kwentang ama at asawa. Anong pinagsasasabi mo? Buong buhay namin ni Mama, hindi namin naramdaman ang pagmamahal mo. Nabuhay ka lang kasi para sa sarili mo. Sakim, ganid, makasarili at walang iniisip, kundi ang sariling pagpapayaman. Mas hayop ka pa sa mga hayop! Sa pinagsasabing yun ni Ronan, ay tila unti-unti nang nagdalaiti ang kanyang ama. Hindi na nito namamalayan na nagbabago na pala ang anyo niya. Hanggang sa tuluyan na nga itong naging halimaw. Masyado ka ng matabil, Ronald. Oras na para ipaintindi ko sa iyo na nakakatakot ang kamatayan. Takbo na po kayo! Bago pa maiakbang ni Ronan ng kanyang paa, nagsimula ng gumapang ang kanyang ama. Mabilis si Don Amario. Kaya naman, agad itong nakalapit sa binata. Hinawakan nito ang paa ni Ronan at saka iniangat. Nakapatiwarik na ang binata. Ha! Inilayo mo sa akin si Tanya. Ikaw ang demonyo. Paano mo nagawang paghiwalayin ang dalawang taong nagmamahalan? Hindi po kayo nagmamahalan dahil si Mama lang naman ang may pagmamahal sa iyo. Pero ikaw, wala. Wala kang pagmamahal sa kanya. Hinigpitan ni Don Amario ang pagkakahawak sa kanyang binti. Ramdam na ramdam ng binata ang sakit.
Pero hindi pa rin tumigil si Sebastian. Lumapit naman ito at sinubukan tagain ng matandang si Amario. Tinamaan niya ang Don sa bandang hita at puwet. Sa pagkakataong ito, nakita ng bata na naging epektibo yon. Pinagtatataga ni Sebastian si Don Amario sa parting yon, hanggang sa mabitiwan na nga nito ang binatang si Ronan. Lumayo na kayo, bilis! Nakita nilang mas nanggigil ang matandang lalaki. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Mas nakakatakot, mas nakakakilabot. Inubos mo ang pasensya kung bobwit ka! Umatake si Don Amario. Nadakma nito ang bata sa muka at saka inihagis papunta sa gilid. Tumama ang batang si Sebastian sa puno. Sa lakas ng pagkakatama, hindi agad ito nakabangon. Napilitan ng tumayo si Udong kahit iika-ika na rin ito at may tama na sa braso. Kinuha nito ulit ang itak at saka sinubukang makalapit kay Don Amario. Tatagayin niya sana sa ulo ang aswang na yon, pero bigla itong humarap sa kanya. Hinambalo siya nito ng malakas na sampal. Agad ang bumulagta ang binata sa lapag. Sa lakas ng sampal ay nawalan ito ng malay. Si Ronan na lamang ang natitirang medyo matino ang kalagayan ng mga sandaling yon. Takot na takot siya habang pinagmamasdan ng kanyang ama na talagang nilamon na ng pagiging aswang. Kinuha ni Ronan ng itak sa gilid. Kahit na natatakot ay nilakasan na lamang niya ang loob. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nagganap siya ng kaunting pag-asa pero wala. Nilayo mo sa akin si Tadya. Nilayo mo sa akin ang taong pinakababahal ko. Kaya humanda ka sa akin. Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng nawalan. Nagsimulang gumapang ang matandang aswang. Tumakbo naman si Ronan. Naisip niyang magpahabol na lamang para hindi na nito mapagbuntungan ang magpinsan. Nung mga sandaling yon, nakakatakbo pa siya ng medyo mabilis kahit na masakit ang isa niyang paa. Ang tanging nasa isip na lamang kasi niya noon ay mailayo ang mag-ina. Anong akala mo sa akin, tanga? Na basta-basta lang matatakasan ng isang kagaya mo? Nadapa si Ronan ng dahil na rin sa panghihina. Nasa harapan na niya si Don Amario. Naglalaway, nanlilisik ang mga mata at umaangil. Sa mga sandaling ito, naalala na niya lahat ng masasayang sandali nilang mag-ina, pati na rin ang masasayang oras nila sa mansyon. Para bang namamaalam na siya habang iniisip ang mga bagay na yon. Nakita niyang naglabas na ng mahabang kuko ang kanyang ama. Sinyalis na yun na ang mitya ng kanyang buhay. Hanggang sa uling sandali, hindi mo talaga kaya maging mabuting ama. Kasi kahit na kailan, hindi naman kita tinuring na anak. Kasangkapan ka lang sa pagyabang ko. Marahang bumangon si Ronan. Haharapin niya ang ama kahit na yun na ang huling sandali niya. Tinuring kitang ama, kahit na wala kang kwentang tao. Akmang kakalmutin na siya ni Don Amario nang biglang makarinig sila ng malakas na busina ng sasakyan. Paglingon ni Don Amario sa likuran niya, paparating sina Elias. Humaharurot. Mabilis na tumalon si Ronan papunta sa gilid, habang si Don Amario naman ay nasagasaan. Tumilapo na matanda. Agad namang lumabas ng sasakyan ng Donya. Anak, ayos ka lang ba? Ma, hindi na sana kayo lumabas. Si Papa, aswang na. Siya ang kalaban namin ngayon at hindi na si Don Anton. Anong sinabi mo? Kahit na malakas ang pagkakabangga ni Elias kay Don Amario, nagawa pa rin itong makabangon na parabang walang nangyari. Sa puntong ito ay mas lalong lumakas ang katawan ni Don Amario nang makita na niya ang asawa. Pumasok na kayo dito, bilisan nyo! Ma, sige na, pumasok na kayo ron. Bilis! Hindi, sumama ka na sa amin. Hindi kita kayang iwan dito sa papa mo. Sasaktan at papaslangin ka lang niya. Hindi ako pwedeng umalis. Hahabulin niya lang tayo. Kailangan ko siyang pigilan. Sige na po, mauna na kayo. Sige na! Itinulak na ni Ronan ng kanyang ina papasok ng sasakyan. Pero sa kasamaang palad, ayaw nang gumana ng makina ng sasakyan.
Mukhang nadali yon dahil sa lakas ng pagkakabangga ng sasakyan kay Don Amario. Lintik naman talaga ang buhay to. Ngayon pa nasira. Pagtingin ni Ronan sa kanyang ama, unti-unti nang lumalapit yon sa kanila. Alam niyang sa oras na maabot na siya nito, paglalamayan na siya kinabukasan. Mahal kong Tanya, Lumabas ng sasakyan si Doña Tanya. Naisipan nitong kausapin ng matandang lalaki sa pagbabaka sakaling makikinig ito sa kanya. Mario, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na lamang kaming makaalis. at papano ko? Iiwan mo na lang ako ng ganito? Matapos kitang mahalin at alagaan ng maraming taon, iiwan mo ako na parang walang halaga sa'yo? Minahal mo ba talaga ako? Sa ating dalawa, ikaw ang walang pagmamahal na ipinaramdam sa akin. Mula nang ikasal tayo, hindi mo man lang ako matabihan. Pero, iiwan mo pa rin ako ngayon at mas pipiliin mo ang anak nating walang kwenta? Dahil ang anak natin ang mas makakapagparamdam sa akin ng pagmamahal. Marami akong pagkukulang sa kanya dahil lagi kitang pinipili. Lagi kitang inuuna at lagi kitang iniintindi. Ngayon, ito na ang tamang pagkakataon para maramdaman niya na meron siyang ina. Kaya sana, pabayaan mo na ako, Mario. Gusto ka nang mabuhay na mapayapa. Hayaan mo na ako maging masaya kahit wala ka. Hindi. Hindi ka pwedeng maging masaya nang wala ko. Dahil ako magpapasaya sa'yo. At hindi ang walang kwenta mong anak na yan. Muling pinahaba ni Don Amario ang kanyang mga kuko. Nanlidisik na naman ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ronan na wala na itong pipiliin na papaslangin. Kahit sino na lang. Kaya naman, pinabalik na niya ang kanyang ina sa loob ng sasakyan. Naiwan siya sa labas at buong tapang na hinarap si Don Amario. Hindi mo makukuha si Mama. Tapos na ang paghihirap niya sa'yo. Sinakal ni Don Amario ang binata at malakas na dinikit sa harapan ng sasakyan. Nasa aktong itatarak na nito ang mahahaba nitong kuko, pero bigla na lamang lumitaw si Sebastian mula sa likuran. Umapak ito sa bubungan ng sasakyan at tumalon patungo kay Don Amario. Hawak nito ang itak. Muling gumana ang anting-anting na dahilan para lakas loob na itarak ng bata ang itak sa ulo ng mabangis na aswang. Gumewang-gewang si Don Amario hanggang sa tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Sa puntong yon, saka na lumabas sila Elias nang masigurong wala ng buhay ang kanilang kalaban. Napayak na lamang si Doña Tanya kay Ronan. Nagawa nilang matalo ang mga aswang sa asyenda. Nakahinga na sila ng maluwag. Laking pasalamat din nila nang tumulong na rin pala ang ibang albularyo ng bawat kalapit na lugar. Hindi na kumalat pa ang mga aswang. Wala nang nakagat na iba dahil nilagas na rin ng mga albularyo. Para kay Ronan, yun na ang pinakamagandang hamon na hinarap nila. Pero buti na lang, sa tulong ng magpinsan, nalagpasan nila ang hamon na yon. Nakabalik sila sa normal na buhay ng kanyang ina. Pero hindi na sila bumalik sa mansyon. Mas binabuti nilang manirahan na lang sa ibang lugar. Natutunan ni Ronan sa mga karanasan nila na maging mabuti sa lahat ng tao. Anuman ang antas nito sa buhay. Dahil maaring ang taong yon ay magdadala ng malaking gulo sa oras na ito ay nasaktan at naapi. Sa ngayon, masayang namumuhay ang mag-ina sa isang malayong lugar. Walang nakakaalam. Tanging silang dalawa lamang ang magkasama. Masaya na sila sa ganoong klase ng buhay. Simple at walang kahit na anong bahid ng kasamaan. Wakas.